KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1251 hanggang 1260. Ika-126 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1251. Ang kasunod. Itinaas ni Juan Solan ang kanyang kamao sa ikatlong pagkakataon, habang binabalak niyang basagin ang mga laman loob ni Wango Zi. Ngunit ang Wango clan patriarch na si Wango Rui na halos hindi pa nagsasalita ay biglang nagsabi, "Brat, dapat kang huminto bago lumayo. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito?" Nagulat ang mga tao sa pakikialam ni Wango Rui at mabilis na nabaling ang atensyon nila kay Juan Solan. Nang inakala ng lahat na hindi na mangangahas si Juan Solan na salakayin si Wango Zi, walang pag-aalinlangan na sinuntok ng kamao ni Juan Solan. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang mga sigaw ni Wango Zi. Paumanhin, hindi ko talaga alam kung ano ang mga kahihinatnan nito. Walang pakialam na sagot ni Juan Solan mula sa entablado. Paumanhin, hindi ko talaga alam kung ano ang mga kahihinatnan nito. Lahat ng tao sa karamihan ay gulat na nakatingin kay Juan Solan. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na maaaring baliwalain ni Juan Solan ang mga salita ni Wango Rui. Hindi lamang si Juan Solan ang sumalakay kay Wango Zi, ngunit naghagis din ng bomba ng isang pangungusap. Hindi ba ito masyadong reckless? Sa palagay ba ni Juan Solan ay maaari niyang baliwalain si Wango Rui dahil nasa kanya ang Fortune Gate na nakasuporta sa kanya, at ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay kanyang mga masters? Ang malamig na kinang ay kumikislap sa mga mata ni Wango Rui sa sagot ni Juan Solan, at isang nakakatakot na presyon lumabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman ng mga tao sa plaza na parang katapusan na ng mundo. Naramdaman nilang lahat ang nakakatakot na hangarin ng pagpatay ni Wango Rui. Eksakto sa oras na ito, malamig na kumaway ang Golden Brow Ancestor. Ang mga nagniningning na gintong ilaw ay sumabog mula sa kanyang katawan na parang libu-libong gintong mga globo ang sabay na sumasabog. Ang momentum ni Wango Rui ay nabasag na parang mga layer ng yelo. Habang nabasag ang momentum ni Wango Rui, naramdaman ng mga tao na parang nakaligtas sila sa isang sakuna at nakahinga muli. Wango Rui, pinaplano mo bang makialam sa kompetisyon? Malamig na sinabi ni Golden Brow Ancestor, "How dare you threaten my disciple, right in front of me? Hindi mo kailangan ng aking alagad na turuan siya kung paano gumawa ng mga bagay." Isang liwanag ang kumislap sa kaibuturan ng mga mata ni Wango Rui, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado sa kabila ng pagtataka sa kanyang puso. Bago pa mag-react si Golden Brow, naisip ni Wango Rui na kaya niyang harapin si Juan Solan. Ngunit nagbago ito nang mapagtanto niyang mas malakas ang Golden Brow kaysa sa kanyang Nathan. Maaaring ang Golden Brow ay nakalusot sa maalamat na kaharian na iyon. Humuso lang si Wango Rui bilang tugon. Golden Brow Ancestor smiled warmly at Juan Solan, "Tunay na alagad ko. Huwag kang mag-alala, sa yugto ng labanan, magagawa mo ang gusto mo, at gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo." Ang kanyang mga salita ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang tiyak na tao. Tumawa ng malakas si Blood Knife Ancestor, "Tama, F*** mo siya, basta hindi siya mamatay." Gayunpaman, hindi inaasahan para sa dalawang ninuno na matatalo ni Juan Solan si Wango Zi. Parehong masaya sa loob, sa pag-aakalang si Juan Solan ay halos nanalo sa unang pwesto sa Four Mainlands New Disciples Battle sa terminong ito. Ni isa sa kanila ay hindi isinapuso ang mga kahihinatnan ng pagkalumpong ni Juan Solan na si Wango Zi. Nang marinig ang mapang-akit na mga salita ng ninuno ng Golden Brow at Blood Knife Ancestor, isang mainit na pakiramdam ang pumuno sa puso ni Juan Solan, ngunit kasabay nito, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang pag-F*** sa kanya ng Blood Knife Ancestor ay bulver. Masyadong bulver. Sa totoo lang, walang interes si Juan Solan na *** up si Wango Zi.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang halos humihinga na Wang Guzi ay binasag ni Juan Solan palabas ng labanan. Halos hindi makilala ng mga tao si Wang Guzi sa ganoong kalagayan dahil walang kahit isang bahagi sa kanyang katawan ang hindi nasugatan. Si Juan Solan ay hindi kailanman nagpakita ng awa sa kanyang mga kaaway. Kung ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa kay Wang Guzi, ang mga talahanayan ay lumiliko at si Juan Solan ay ang natalo sa halip. At alam na alam ni Juan Solan na kung ganoon ang kaso, si Wang Guzi ay magiging mas malupit sa pakikitungo sa kanya. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga panuntunan sa kompetisyon ng mga kalahok sa pagpatay sa isa't isa, at iyon ang tanging dahilan kung bakit niya iniligtas ang buhay ni Wang Guzi. Hindi masyadong inisip ni Juan Solan ang Wang Gurui at ang paghihiganti ng Wang Clan para dito. Sa mababang kaharian, nagkaroon lamang ng napakaraming mga kaaway na sumunod sa buhay ni Juan Solan. Ito man ay ang Deities Templar o ang Asher Dragon Institute o maging ang Devilson mula sa sinaunang Devil Clan. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi ba siya nakaligtas sa kanilang lahat at nakarating sa puntong ito batay sa kanyang sariling lakas? Mayroon ng Wang Clan Grand Elders na naghihintay na mahuli si Wang Guzi bago siya bumagsak at dinala siya pabalik sa entablado ng panunood ng Wang Clan. Mabilis na tinulungan ni Wang Gurui at ng ilang iba pa si Wang Guzi para pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang layunin ng pagpatay sa puso ni Wang Gurui ay tumaas nang makita kung gaano kalubha ang mga pinsala ni Wang Guzi habang sinusubukan niyang pagalingin si Wang Guzi. Halos walang pagkakataon na si Wang Guzi ay maaaring maging kasing husay ng dati kahit na siya ay ganap na gumaling. Tiningnan ni Wang Shi at inihayag ang mga resulta ng may napakakomplikadong damdamin, habang si Wang Gurui at iba pang mga eksperto sa Wang Clan ay nagsisikap na pagalingin si Wang Guzi. Nang ipahayag niya ang tagumpay ni Juan Solan, ang buong parisukat ay nagkagulo. Pagkatapos ay kinuha ni Juan Solan ang mga gintong kwintas pati na rin ang mga kaguluhang espiritual na likido mula kay Wang Shi. Sa pagtingin sa mga bote ng jade na naglalaman ng kaguluhang espiritual na likido, hindi niya maiwasang mapangiti. Ngayon, kulang na lang siya sa Metal Essence Chaos Spiritual Liquid para sa pag-aayos ng Peel Blending Tower. Matatanggap niya ang mga ito sa pagtatapos ng New Disciples Battle. Pumalik si Juan Solan sa entablado ng pagtingin sa Fortune Gate nang hindi tumitingin kay Wang Guzi. Ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Myriad Flames Ancestor at iba pa ay likas na bukas palad sa kanilang mga papuri kay Juan Solan, maliban kay Black Eyes Ancestor na mukhang napakasungit. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sina Joshua at Tanlin ay parehong hindi nang ahas na tumingin kay Juan Solan habang nakatayo siya sa tabi nila. Sa totoo lang, nanginginig sandali ang kanilang mga katawan nang tumayo si Juan Solan, malapit sa kanila, na para bang si Juan Solan ay isang mabangis na higanting hayop. Pinigyan ni Lilo ng isang matingkad na ngiti si Juan Solan. Lumapit si Wu Chenner kay Lilo at may ibinulong sa kanyang tainga, dahilan para mamula siya. Anong pinagsasabi mo? Curious na tanong ni Juan Solanal. Lalong lumalim ang pamumula ng pisngi ni Lilo sa tanong ni Juan Solan. Sa halip, si Wu Chenner ay may nakakainis na ngiti sa kanyang mukha habang siya ay sumagot, ito ay isang sikreto. Nagpatuloy ang kompetisyon. Ang huling laban ay si Juan Solan, laban kay Wang Dongchen. Gayunpaman, nakatapis na ng tuwalya si Wang Dongchen bago pa man siya umakyat sa entablado ngunit walang nagulat sa kanyang pagkilos. Dahil dito, natapos ang labanan ng bagong disipulo ng apat na mainlands. Nanalo si Juan Solan sa unang pwesto. Nang umakyat si Juan Solan upang kunin ang kanyang mga gantimpala, pinagmamasdan siya ng mga dalubhasa ng iba't ibang puwersa ng may inggit at inggit habang ang ilan ay malakas na nagsisigawan. Tirichet *S, ang Golden Wheel City. Sa loob ng City Castellan Manor ng Sea Tribe, tinitigan ni Googang ang subordinate na nagulat sa kanya tungkol sa labanan ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Tinabi mo lang na natalo si Wang Guzi. Nawala kay Juan Solan. Higit pa riyan, napilayan siya ni Juan Solan. Sunod-sunod na tanong ni Googang.
Bago magsimula ang kompetisyon, nakipagpulong si Googang kay Wang Guzi para sa pakikipagtulungan. Tinabihan niya si Wang Guzi na pilayin si Huan Solan sa entablado ng labanan, habang nangako siyang bibigyan ng Wang Goklan ng sapat na gintong kwintas. Kanina pa niya hinihintay ang magandang balita ni Wang Guzi sa manor, ngunit sinong mag-aakala na ito ang magiging resulta? Oo, young master. Ang subordinate ay matapat na nagulat, sinabi na ginamit ni Wang Guzi ang Universe Crossing Sword Formation, at ang kanyang sinaunang Crystal Beast Body, ngunit hindi siya kalaban ni Huan Solan. Galit na galit si Gogang kaya nabasag niya ang tasa sa kanyang kamay sa sahig, yumot ng isang Wang Goklan No. 1 Genius Disciple, sayang lang, hindi niya kayang harapin si Huan Solan. Nanginginig sa pangamba ang nasasakupan. Huan Solan. Consider him lucky this time. Maghihintay ako at tingnan kung ganoon din siya kaswert sa susunod. Humisi si Googang. Young Master, ang City Castellan ay nagbabala sa iyo na huwag lumabas sa mga ilang araw na ito dahil ang God of the Sea Grand Ceremony ay napakahalaga. Maingat na pinaalalahanan ng subordinate si Googang. Walang tiyagang kinaway ni Googang ang kanyang nasasakupan, alam ko, scram. Ang nasasakupan ay mabilis na umalis na naguguluhan. God of the Sea Grand Ceremony. Naiirite si Googang sa pag-iisip tungkol sa God of the Sea Grand Ceremony. Sa oras na ito, umalis na si Huan Solan sa tuktok ng bundok kasunod ng Golden Brow Ancestor at iba pang ancestors pagkatapos niyang matanggap ang kanyang mga reward. Ang grupo ng Fortune Gate ay bumalik sa kanilang tirahan sa Golden Wheel City. Ang mga eksperto ng iba't ibang mga sekta ay unti-unting naghiwalay mula sa plaza, habang ang 10,000 Elephant Mountain Peak ay muling bumalik sa kanyang kapayapaan. Walang nakapansin sa mga ukit ng elepante sa apat na panig ng entablado ng labanan na kumislap sa isang mapula-pula gintong kinang na tila sila ay nabubuhay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1252. Mahal na disipulo. Ang mamula-mula gintong kinang mula sa mga inukit ng elepante ay nagbuga ng maliwanag na umabot sa lahat ng apat na sulok ng parisukat. Kasabay nito, may mga mahinang tunog ng umaalon-alon na mga iyak na parang nagmumula sa mga demonyo sa impyerno o sa dagat ng mga multo. Ang mga surreal na larawan ng impyerno ay kumislap sa itaas ng yugto ng labanan na binubuo ng mga demonyo, ozere, at mga multo. Ngunit ang mga larawang ito ay naglaho pagkaraan ng ilang sandali, gayon din ang mahinang pag-iyak, at ang mapula-pula gintong mga ilaw na nagniningning mula sa banal na mga ukit ng elepante. Muling bumalik sa kanilang katahimikan ang paligid ng plaza na parang walang nangyari. Samantala, nakarating na sa Golden Wheel City ang grupo ni Huan Solan. Nang makabalik na ang grupo sa tirahan ng Golden Wheel City, si Huan Solan ay ipinatawag ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Nang marating niya ang kanilang mga patio, napansin niya na naroroon din ang Sky Sword Ancestor, Myriad Flames Ancestor, at maging ang Black Eyes Ancestor kasama ang kanyang dalawang masters. Darling Disciple, nanalo ka sa unang pwesto sa Four Mainlands New Disciples Battle ng terminong ito. Sabihin mo sa iyong Panginoon, anong gantimpala ang gusto mo? Ipapangako ni Master kung ano ang nasa kakayahan ko. Malutong na sabi ni Blood Knife Ancestor. Maliwanag, ang ninuno ng Blood Knife ay nasa isang masayang kalagayan, habang tinatawag niyang si Huan Solan ang kanyang minamahal na alagad. Napangiti na lamang si Huan Solan dahil hindi siya makapagsalita. Nakiisa rin ang Golden Brow Ancestor sa kasiyahan, kahit na gusto mo ang lahat ng kagandahan mula sa Vientiane World, kukunin sila ng iyong Master Blood Knife para sa iyo. Blood Knife Ancestor ay natulala saglit, pagkatapos ay tumawa ng malakas at sumang-ayon, tama, iyan. Natawa din ang Sky Sword Ancestor at Myriad Flames Ancestor sa biro ni Golden Brow Ancestor. Gaya ng nakagawian, isinuot ni Black Eyes Ancestor ang kanyang deadpan sullen expression sa kanyang mukha. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Huan Solan, buti na lang at wala doon sina Li Lo at Yao Chi, o malamang na lumuhad siya sa mga higanteng durian bilang parusa.
Gusto ng iyong alagad na pumasok sa aklatan ng Fortune Divine Kingdom. Ginawa ni Juan Solan ang kanyang kahilingan pagkatapos magmuni-muni. Dahil ang Blood Knife Ancestor at Golden Brow Ancestor ay nag-alok, hindi ba sayang ang kanilang pagmamahalan kung wala siyang hihilingin sa kanila? Ang Fortune Gate ay may isa pang silid-aklatan, ngunit ang mga manual ng pamamaraan na itinatago sa loob nito ay mas karaniwan. Samantalang ang mga nakatago sa loob ng aklatan ng Fortune Divine Kingdom ay mas malalim at binubuo ng mga discarding nilinang ng mga henerasyon ng Fortune Gate Ancestors at Gate Chiefs. Bukod dito, binubuo rin ito ng napakamahalagang mga talaan ng mga insight sa paglilinang na isinulat ng mga henerasyon ng Fortune Gate Ancestors. Gayunpaman, ang aklatan ng Fortune Divine Kingdom ay naa-access lamang ng Fortune Gate's Ancestors at the Gate Chief, o mga henyong disipulo na malaki ang kontribusyon sa Fortune Gate at pinahintulutan ng alinman sa mga Ancestors o ng Gate Chief mismo. Sa kasalukuyan, ang mga maaaring makapasok sa aklatan ng Fortune Divine Kingdom ay si Gate Chief Suyi, ang 7 Ancestors, at si Wang Wei. Kahit sina Zufeng at Lilo ay hindi pinayagang pumasok. Nagulat si Golden Brow Ancestor at ang iba pa sa kahilingan ni Juan Solan na payagang makapasok sa library ng Fortune Divine Kingdom at nagpalitan ng tahimik na tingin. Pag-uusapan natin ito sa punong gate kapag bumalik tayo sa Fortune Gate at ipapaalam namin sa iyo ang tungkol sa aming nagkakaisang desisyon pagkatapos noon. Seryosong sagot ni Golden Brow Ancestor. Bagamat si Juan Solan ay nagdala ng kaluwalhatian sa Fortune Gate sa pamamagitan ng pagkapanalo sa unang pwesto sa Four Mainlands New Disciples Battle ng terminong ito, medyo kulang pa rin ang merito na ito para makapasok siya sa library ng Fortune Divine Kingdom. Gayun din, nais ng disipulo na dalhin ang kanyang bundok sa Fortune Divine Kingdom. Dagdag ni Juan Solan. Kahit na si Joshua at iba pang Emperor rank Godhead disciples ay maaaring manatili sa loob ng Fortune Divine Kingdom upang linangin, ang mga panuntunan ng Fortune Gate ay nagbabawal sa mga disipulo na dalhin ang kanilang mga kabayo sa loob. Yung maliit na Asher na baka. Nagtatakang tanong ni Blood Knife Ancestor. Batid niya na si Juan Solan ay may kulay asul na bundok ng baka. Ito ay isang maliit na bagay, kailangan lang nating banggitin ito sa punong gate. Nag-isip sandali si Golden Brow Ancestor at sinabi kay Juan Solan. May dahilan kung bakit gustong dalhin ni Juan Solan ang maliit na baka sa Fortune Divine Kingdom. Marahil alam niya ang tungkol sa pinagmulan ng Sans Devil Steel. Kasunod nito, ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at iba pa ay nag-usap tungkol sa labanan ni Juan Solan at Wang Guzi mula noong unang bahagi ng araw na iyon. Habang ang ilang mga ninuno ay puno ng papuri para kay Juan Solan, sila ay nakakaramdam din ng pagdududa sa lakas ni Juan Solan. Nang tanungin ni Golden Brow Ancestor si Juan Solan ang tanong na nasa isip ng lahat, nag-isip siya ng ilang oras at pagkatapos ay sumagot, ilang taon na ang nakalipas, natagpuan ng disipulo ang pinagmumula ng Grand Mist Aura sa pamamagitan ng swerte sa extraterritorial Devil Battlefield. Ano? Grand Mist Aura. Golden Brow Ancestor at iba pang ancestors, lahat ay tumalon sa kanilang mga upuan sa tuwa at pagkamangha. Maging ang Black Eyes Ancestor ay hindi na napigilan ang malamig na mukha niya dahil sa gulat na gulat din siyang napatalon mula sa kanyang upuan. Ilang pares ng mga mata na puno ng hindi paniniwala ay nakatitig kay Juan Solan. Ano ang aura ng Grand Mist? Bilang Fortune Gate Ancestors, alam na alam nilang lahat ang tungkol dito. Oo, pagkatapos ng mga taon ng pagpino sa Grand Mist Aura, nagawa nitong ganap na pinuhin at isama ito sa sarili niyang God Force bago ang araw ng kompetisyon. Tumanggo si Juan Solan habang nagpapaliwanag. Ang reaksyon ng Golden Brow Ancestor at ng iba ay eksakto sa kanyang inaasahan. Naniniwala siya na ang sinumang nakakaalam tungkol sa Grand Mist Aura ay magiging katulad ng reaksyon pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Sa totoo lang, nakita ni Juan Solan na tatanungin siya ng kanyang mga ninuno pagkatapos ng kompetisyon, kaya't inihanda niyang gamitin ang aura ng Grand Mist bilang dahilan. Sa paliwanag na ito, ang kanyang hinaharap na mga pagtatanghal na lumalaban sa langit ay maaaring maiugnay sa Grand Mist Aura minsan at para sa lahat.
Swerte na lumalaban sa langit, swerte na lumalaban sa langit Blood Knife Ancestor ang unang tumawa ng tuwang-tuwa habang naglalakad para yakapin si Juan Solan. Magaling, magaling, ang mahal na disipulo ng Blood Knife ko. Mabuting disipulo. Mahal na mabuting alagad. Ang mga salita ng Blood Knife Ancestor ay nagsimulang maging hindi magkatugma. Talagang natagpuan ni Juan Solan ang aura ng Grand Mist at ganap na napino ito. Ano ang ibig sabihin nito? Anong potensyal ang kinakatawan nito? Wala sa mga ninuno ang nakakaalam dahil wala sa kanila ang nakapagpino sa aura ng Grand Mist. Ngunit ang Blood Knife Ancestor ay nakatitiyak na ang mga tagumpay ni Juan Solan sa hinaharap ay hindi maiisip. Ang Golden Brow Ancestor at ang iba pa ay labis na nasasabik din. Sa panunood ng Blood Knife Ancestor, Golden Brow Ancestor, at ng iba pang mga ancestors excited na mukha, may isang mapait na ngiti sa mukha ni Juan Solan. Sa kabutihang palad, sinabi niya na natagpuan niya ang Grand Mist Aura, sa halip na ang Purple Grand Mist Aura. Kung sinabi niya na napino niya ang Purple Grand Mist Aura, malamang na sumayaw ang mga ancestors na ito dahil sa kanilang excitement. Gayunpaman, alam na alam din ni Juan Solan na ang pananibik ng Black Ice Ancestor ay dahil lamang sa aura ng Grand Mist, at wala itong kinalaman sa kanya ng personal. Pagkalipas ng ilang oras, tuluyang umalis si Juan Solan sa patio ng kanyang master sa ilalim ng kanilang mga nag-aatubili na mga tingin. Ang grupo ng Fortune Gate ay nanatili sa Golden Wheel City para sa isa pang 5 araw bago bumalik sa Fortune Gate. Sa 5 araw na ito, si Juan Solan ay ipinatawag araw-araw ng kanyang 2 guro sa walang ibang dahilan kundi ang gusto nilang makita araw-araw ang kanilang mahal na alagad. Hindi alam ni Juan Solan kung dapat ba siyang tumawa o umiyak tungkol dito. Dahil hindi siya isang maalamat na kagandahan, ano ang makikita tungkol sa kanya araw-araw? Tinamantala ni Juan Solan ang pagkakataong ito para tanungin ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ng maraming katanungan tungkol sa cultivation, at marami siyang natutunan sa loob ng 5 araw na ito. Nang umalis ang grupo ng Fortune Gate sa Golden Wheel City, gumaling ng husto si Luo Yunjia, mabuti, at least gumaling na ang mga paso sa kanyang mukha at kaya niyang lumipad ng mag-isa. Gayunpaman, ang kanyang panloob na mga pinsala ay nangangailangan ng mas maraming oras upang gumaling. Ang grupo ay bumalik sa 10,000 Elephant Royal City makalipas ang ilang araw, at doon sila nagpahinga ng magdamag. Mula doon, dumaan sila sa ilang transmission array hanggang sa wakas ay bumalik sila sa Fortune City. Pinangunahan ni Fortune Gate Chief Zuyi ang Fortune Gate Grand Elders, at higit sa 20,000 disipulo upang salubungin sila pabalik. Sa gitna ng 10,000 mga disipulo ng Fortune Gate, mayroong isang partikular na babaeng disipulo na tuwang-tuwang kinakapa ang kanyang leeg. Bakas din sa mukha niya ang kawalan ng katiyakan at hindi makapaniwala nang makita niya si Juan Solan, na naglalakad sa likod ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Ang babaeng disipulong ito ay walang iba kundi si Cheng Suso, na minsang iniligtas ni Juan Solan mula sa Soul Tribe. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1253. Precious Little Darling Long Long. Kahuling 3 taon, naggalugad si Cheng Suso sa labas ng Fortune Gate, at kakabalik lang sa Fortune Gate noong araw nang bumalik ang grupo ng Fortune Gate. Sa makatuwid, hindi niya alam ang All Islands Great War at ang mga resulta ng New Disciples Battle ng Four Mainlands. Kahit mahigit 1 dekada na ang lumipas, nakilala agad ni Cheng Suso si Juan Solan. Gayunpaman, isang malaking sorpresa kay Cheng Suso na si Juan Solan ay sumusunod sa likod ng Fortune Gate's ancestors. Ano ang nangyayari? Hinailan ni Cheng Suso ang isang babaeng disipulo na nakatayo sa tabi niya at apurahang tinanong, Junior Sister Ziwei, maaari ko bang tanungin kung sino ang lalaking itim na buhok na iyon? Yung nasa likod ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Hindi akalain ni Cheng Suso na titingin sa kanya si Ziwei na parang tulala habang sumagot, hindi mo talaga kilala kung sino siya.
Ang kumikinang na mga bituin ay kumikinang sa kanyang mga mata habang siya ay muling tumingin kay Juan Solan. Siya si Juan Solan, ang aking pinakamamahal na munting sinta. Precious little darling. Tiningnan ni Cheng Suso ang maitim na pekes na mukha ng babaeng disipulo at ang kanyang ganap na depormang katawan, at bigla siyang hinampes ng alon ng pagkahilo. Ngunit natiis niya ito at hinimok. Alam kong Juan Solan ang kanyang pangalan, ngunit tinatanong ko ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan upang maging tiyak. Tatakot na hindi maintindihan ng babaeng disipulo, mabilis niyang ipinaliwanag, nagsasanay ako sa labas nitong mga nakaraang taon, kaya hindi ko alam ang mga kasalukuyang kaganapan. At iba pang mga bagay, kabilang ang pagkakakilanlan ng ilang tao. Sa wakas ay naunawaan ng babaeng disipulo ang pagkamausisan ni Cheng Suso. Tumagot siya, hindi katakataka na hindi mo man lang kilala ang aking pinakamamahal na maliit na sinta Longlong. Kung gayon hindi mo rin dapat alam na ang aking little Longlong ay ang ating Fortune Gates o Island Great War unang lugar, hindi ba? Mahal na munting sinta Longlong. Ngunit ang huling bahagi ng mga salita ni Ziwei ay parang isang kulog sa isip ni Cheng Suso. Ano? All Islands Great War unang lugar. Unang pwesto. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas, nang iligtas ni Juan Solan, si Cheng Suso mula sa Soul Tribe, hindi siya masyadong kumpiyansa na makapasok man lang siya sa nangungunang 10,000 rango, ngunit ang parehong Juan Solan, ay talagang nanalo sa unang pwesto sa all mahusay na digmaan sa isla. Nagpatuloy ang babaeng disipulo, pagkatapos, ang aming little Longlong ay tinanggap bilang isang personal na disipulo ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Tinanggap bilang personal na alagad ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Isa pang kulog ang yumanig sa isip ni Cheng Suso. Hindi nakakagulat na si Juan Solan ay maaaring sumunod sa likod ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Biglang naisip ni Cheng Suso ang isang napakahalagang tanong at sinabing, ibig sabihin ba ay isa siyang Emperor Rank Godhead Genius? Siyempre bigay na. Ipinagmamalaki ng babaeng disipulo, ang My Little Longlong ay may mataas na Emperor Rank 5 Elements Godhead. Bukod pa rito, ito ay isang Variant 5 Elements Godhead. Ang kanyang mga ekspresyon sa mukha ay mapagmataas at mapagmataas, na parabang sa kanya si Huang Xiaolong. Higit pa rito, sa Four Mainlands, New Disciples Battle ng terminong ito, hindi lamang tinalo ng Little Longlong ang unang lugar na henyo ng Dark Elf Mainland All Islands Great War na si Wuxen, ngunit tinalo rin ang unang lugar ng Eternal Mainland All Island Great War na si Wang Guzi, at nanalo sa unang pwesto. Ang babae idinagdag ng alagad, tingnan mo, kahit ang ating pinuno ng gate ay personal na lumabas upang salubungin sila pabalik. Napatulala si Cheng Suso habang nakanganga ang bibig. Isang Variant High Emperor Rank 5 Elements Godhead. Ang Dark Elf Mainland at Eternal Mainlands All Island Great War unang lugar ng mga alagad ng henyo ay natalo ni Juan Solan. Sa ngayon, ang kanyang isip ay scrambled into a paste, at may halo-halong damdamin sa kanyang mga tingin habang siya ay tumingin ng kakaiba kay Juan Solan. Si Juan Solan na naglalakad sa likod ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay nagulat nang makita niya si Cheng Suso sa karamihan. Tumango siya at ngumiti kay Cheng Suso. 3 taon na ang nakalipas mula nang siya ay naging disipulo ng Fortune Gate, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng Cheng Suso sa loob ng 3 taon na ito. Tinakpin ng babaeng alagad sa tabi ni Cheng Suso ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at napasigaw siya ng matindi nang makita niyang nakangiti at tumatango-tango si Juan Solan sa kanilang direksyon. Heavens, ang aking little Longlong ay tumingin sa akin ngayon, tumingin siya sa akin at ngumiti. Sa sobrang tuwa niya ay nanginginig ang kanyang mataba na katawan. Ang ibang mga babaeng disipulo sa paligid ng Cheng Suso ay sumisigaw din at sumisigaw. Mabilis na umiwas ng tingin si Juan Solan, natakot dahil hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula sa ilan pang mga babaeng disipulong ito. Napangiti ang mga labi ni Lilo, mukhang sikat ka na. Juan Solan, ngumiti, sa tingin ko mas sikat ka kaysa sa akin, tama. Bumaba ang kanyang tingin sa mga lalaking disipulo na nakatitig kay Lilo. Halos lumuwa ang kanilang mga mata mula sa kanilang mga socket.
Gusto siyang pabulaanan ni Lilo, ngunit ang mga ekspresyon ng mga lalaking disipulong iyon ay naging dahilan upang hindi siya makatanggi. Ilang ninuno, maligayang pagbabalik. Pinati ni Zui si Golden Brow Ancestor at ang iba pang ancestors. Nakarating na sa kanila ang balita na nanalo si Juan Solan sa unang pwesto sa Four Mainlands New Disciples Battle, at labis na natuwa si Zui. Pinuri rin ni Zui si Juan Solan sa pamamagitan ng ilang salita sa harap ng lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, dinala niya ang lahat sa Fortune Gate Great Hall. Isang piging ang inihanda sa malaking bulwagan. Ang bida sa piging ng pagdiriwang ay hindi si Zui at hindi rin si Golden Brow Ancestor. Ito ay, syempre, si Juan Solan. Umupo sina Zufeng at Wang Wei sa tapat ng mesa mula kay Juan Solan. Pareho nilang pinanood ang mga Grand Elder at Elder na masigasig na itinataas ang kanilang mga tasa upang i-toast si Juan Solan na may nakakabigay puri na papuri tulad ng mga bituin sa paligid ng buwan. Ngunit sa panlabas, ang mga mukha ni na Zufeng at Wang Wei ay tila kalmado, at walang makapagsasabi kung ano talaga ang kanilang iniisip. Sa panahon ng pagdiriwang na piging, binanggit ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ang kahilingan ni Juan Solan na pumasok sa library ng Fortune Divine Kingdom, pati na rin ang kanyang pagnanais na dalhin ang maliit na cow-mount sa Fortune Divine Kingdom. Nang banggitin nila ang mga bagay na ito, ang masayang kapaligiran sa malaking bulwagan ay biglang tumigil. Sa oras na ito, sa wakas ay nagbago ang kalmadong mukha ni na Zufeng at Wang Wei. Ang palihim na tingin ni Zufeng ay bumagsak kay Grand Elder Li Cheng ng ilang beses. Naramdaman ng tingin ni Zufeng, tumugon si Grand Elder Li Cheng. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at magalang na sinabi kay Zui, "Punong Gate, ayon sa mga patakaran ng ating Fortune Gate, tanging ang mga disipulong henyo sa ranggo ng emperador na may malalaking kontribusyon ang maaaring makapasok sa aklatan ng Fortune Divine Kingdom." Bagamat si Juan Solan ay nanalo sa unang pwesto sa Four Mainlands New Disciples Battle, sa usapin ng mga kontribusyon, ang kanyang mga kontribusyon ay mas mababa kumpara sa ating batang Panginoon. Ang pinagbabatayan ng kahulugan ng kanyang mga salita ay napakalinaw sa isipan ng lahat. Kahit ang kanilang young lord na si Zufeng ay walang pahintulot na pumasok sa library ng Fortune Divine Kingdom, pagkatapos ay si Juan Solan, ikaw ay hindi gaanong kwalipikado. Ang ilan pang mga Grand Elder ay tumayo din, binibigkas ang kanilang pagsang-ayon sa opinyon ni Grand Elder Li Cheng. Ang mga Grand Elder na ito ay bahagi ng paksayon ni Zufeng. Bahagyang sumimangot si Zui, pagkatapos ay bumaling siya sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor at nagtanong bilang ganti, "Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, nakikita mo ito?" Golden Brow Ancestor stated nonchalantly, "Dahil may mga pagtutol, pag-uusapan natin muli sa hinaharap." Paano ang tungkol sa pagdadala ni Juan Solan ng kanyang bundok sa Fortune Divine Kingdom? Lihim na naliw si Zui na hindi iginiit ni Golden Brow Ancestor na pasukin si Juan Solan sa library ng Fortune Divine Kingdom, kaya masaya siyang sumang-ayon sa huling tanong, natural na hindi problema iyon. Tumagal ng 3 oras ang piging bago nag-adjourn ang lahat. Tina Juan Solan, Lilo at ang iba pa ay sumunod sa 5 ninuno pabalik sa Fortune Divine Kingdom. Bumalik sa kanyang sariling Cosmos Palace, si Juan Solan ay hindi nagtanim sa kanyang lihim na silid tulad ng karaniwan niyang ginagawa, ngunit pinag-iisipan kung paano niya makukuha ang kaguluhan na 5 kulay na langit na nagpapadalisay na bato mula sa Elder Shouting ng pamilya Shao sa Clear. Daigdig ng espiritu. Lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin siya makabuo ng isang plano. Sa makatuwid, tiyak na itinapon ni Juan Solan sa kanyang isip ang bagay na iyon. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap at 2 malapise-size na ember na kristal na apoy ang lumitaw sa kamay ni Juan Solan. Ang 2 apoy na kristal na ito ay ang Phoenix Fire Crystal na nakuha niya mula sa Immortal Phoenix Palace sa Extraterritorial Devil Battlefield. Hindi pa niya napino ang mga ito, kaya't nagpasya siyang pinuhin ang mga ito bago magtungo sa Clear Spirit World para lalo pang mapahusay ang kanyang lakas. Gayunpaman, naramdaman ang nakakatakot na dami ng enerhiya sa loob ng mga Phoenix Fire Crystal na ito, nagpasya siyang mag-ingat kapag pinipino ang mga ito.
Sa makatuwid, muli niyang inilagay ang mga ito sa kanyang spatial ring. Kailangan niya ang lilang puwersa ng kidlat ng maliit na baka upang suportahan siya kapag pinipino ang mga ito, mas ligtas sa ganoong paraan. Maaga sa susunod na araw, umalis si Juan Solan sa Fortune Divine Kingdom at dumating sa kanyang Myriad Gods Manor sa Fortune City. Sa kanyang pagdating, nakita ni Juan Solan na ang maliit na baka ay nagbabadya sa araw habang ang kanyang puwit ay nasa hangin. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1254. Ang pinakamalakas na tao ng Devil World. Hindi nakaimik si Juan Solan nang makita ang buntot ng munting baka na umiindayog pakaliwa at pakanan habang komportibleng nakababad sa araw. Tila naramdaman ang kanyang tingin, lumingon ang maliit na baka at nakita si Juan Solan na nakatitig sa puwitan nito. Nahihiyang inilayo nito ang puwitan sabay sabing, Juan Solan, you are so hateful, why are you staring at my butt? Halos isuka ni Juan Solan ang lahat ng divine pellets na kinain niya nitong mga nakaraang araw sa sinabi ng munting baka. Ano ito? Kahit na gusto niya talagang gawin, hindi siya magiging interesado sa isang baka para sa isang kapareha. Bukod dito, ito ay isang sobrang sinaunang matandang baka na nabuhay ng milyon-milyong taon. Ngunit hindi alam ni Juan Solan kung paano pabulaanan ang maliit na baka, ngayon nga lang talaga siya nakatitig sa puwitan nito. Solan. Masayang tumawag si Yao Chi sa sandaling ito, lumapaway na parang paru-paro mula sa pangunahing bulwagan upang iligtas si Juan Solan. Nakahinga ng maluwag si Juan Solan at mabilis na lumingon kay Yao Chi. Umalik si Juan Solan sa pangunahing bulwagan kasama si Yao Chi at naupo habang pinag-uusapan nila ang mga kamakailang kaganapan ng Myriad Gods Manor. Ipinalam ni Juan Solan kay Yao Chi na opisyal na tatanggapin siya ni Grand Elder Li Chaosheng bilang kanyang disipulo sa isang araw o dalawa. Namula ang mga mata ni Yao Chi nang marinig niya iyon, at sinabing, Juan, salamat. Ikaw ang aking guro, bakit ka nagpapasalamat sa iyong alagad? Pero ni Juan Solan. Sino ang master mo, Ham? Nagbabanta si Yao Chi sa kanya. Kung gayon sino ka sa akin? Mapaglarong tanong ni Juan Solan. Isang kulay rosas ang gumapang sa pisngi ni Yao Chi sa tanong ni Juan Solan, at itinaas niya ang kanyang pingong kamao na parang susuntukan siya. Humisi si Juan Solan habang umiiwas sa atake nito. Tumakbo ang isa at humabol ang isa sa main hall. Hinabol ni Yao Chi si Juan Solan sa simula, ngunit sa gitna, ang kanilang mga tungkulin ay nabaligtad at ngayon si Yao Chi ay tumatakas mula kay Juan Solan. Tililo at Yao Chi ay may magkaibang ugali. Tililo ay malamig at mapagmataas, isang purong yelo na kagandahan, habang si Yao Chi ay matikas na may patong ng alindog. Minsan, mas komportable si Juan Solan kasama si Yao Chi. Maaga sa susunod na araw, dinala ni Juan Solan, si Yao Chi diretso sa Cultivation Palace ni Li Chaosheng sa bakuran ng Fortune Gate. Nang makarating sila sa Cultivation Palace ni Li Chaosheng, katatapos lang ni Li Chaosheng sa pagpino ng isang batch ng mga table task. Lumabas siya upang salubungin si Juan Solan matapos ipaalam sa kanya ng isang nasasakupan ang pagdating ni Juan Solan. Sa pagwawalang bahala sa lahat, ang pagkakakilanlan lamang ni Juan Solan bilang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestors personal na alagad ay sapat na para personal na batiin ni Li Chaosheng si Juan Solan. Hindi banggitin, ang hindi maisip na mga nagawa ni Juan Solan sa hinaharap ay batay sa kanyang sariling mga talento. Kuya Juan, mula sa malayo, tinawag ni Li Chaosheng si Juan Solan na may malaking ngiti. Ang sigasig ni Li Chaosheng ay lumampas sa inaasahan ni Juan Solan at ibinalik niya ang mabuting kalooban, Elder Brother Li. Si Kuya Juan siguro ang asawa nito. Bumaba ang tingin ni Li Chaosheng kay Yao Chi, at idinagdag ang isang salita ng papuri, kayong dalawa ay talagang maganda ang pares. Medyo kinabahan si Yao Chi, ngunit magalang na sumaludo, greetings Grand Elder Li. Napangiti si Li Chaosheng, anong Grand Elder Li? Tawagin mo akong Kuya Li tulad ni Xiaolong, ngunit simula bukas, pagkatapos ng seremonya ng pag-apprentice, kailangan mo akong tawaging Master.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Juan Solan na may katatawanan, hindi ba't nangangahulugan iyon na ako ay isang henerasyon na mas matanda kay Xiaolong at maaari kong samantalahin ang aking seniority. Masayang tumawa ang dalawang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ni Li Chaosheng sina Juan Solan at Yao Qi sa pangunahing bulwagan at umupo ang lahat. Pagkatapos ng ilang walang kwentang salita, lumipat ang kanilang paksa sa seremonya ng apprenticeship ni Yao Qi. Ayon kay Juan Solan, hindi kailangan na idaos ang seremonya ng apprenticeship ni Yao Qi ng marangal at sapat na ang isang simpleng seremonya. Tumango si Li Chaosheng habang nakikinig sa opinyon ni Juan Solan. Ang seremonya ng apprenticeship ni Yao Qi ay ginanap kinabukasan. Inimbitahan ni Li Chaosheng ang ilang Fortune Gate Grand Elders na may magandang relasyon sa kanya upang saksihan ang seremonya. Isang dosenang tao lamang ang dumalo sa seremonya, simple at mahina. Si Juan Solan ay natural na isa sa mga dumalo. Dahil sa presensya ni Juan Solan, ang mga Grand Elder na dumalo sa seremonya ay labis na masigasig kay Yao Qi, na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na nambobola at nataranta. Pagkatapos ng apprenticeship ceremony, nanatili si Juan Solan ng ilang araw sa Myriad God Manor. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya si Yao Qi na magtanim ng masigasig sa tabi ni Li Chaosheng. Sa pamamagitan nito, bumalik si Juan Solan sa Fortune Divine Kingdom sakay ng maliit na baka. Bumalik sa Fortune Divine Kingdom, ang kanyang unang destinasyon ay hindi ang kanyang Cosmos Palace. Sa halip, tumungo siya sa terrace ng Sans Devil Steel sa Assembly Shrine kasama ang maliit na baka. Si Juan Solan ay nakatayo sa harap ng Sans Devil Steel, habang ang maliit na baka ay nakakrak sa kanyang leeg mula kaliwa hanggang kanan, at mula sa harap hanggang sa likod habang pinag-aaralan ang itim na steel. Kabuong oras na ito, hindi ito umimik, ngunit napansin ni Juan Solan na lalong naging solemn na ang ekspresyon nito. Nagpatuloy ito ng kalahating oras. Hindi napigilan ni Juan Solan na magtanong, paano na? Noon lang tumigil ang maliit na baka, at sinabing dahan-dahan, kung tama ako, ito dapat ang Blood Eye Devil Steel ng Devil World. Blood Eye Devil Steel. Ipinaalala nito kay Huang Xiaolong ang higanting mata ng dugo na lumitaw noong una niyang sinubukang pinuhin itong Sans Devil Steel. Mataimtim na tumango ang maliit na baka, oo, sigurado akong ito ang Blood Eye Devil Steel. Ang Devil World ay mayroong 6 Great Devil Steles, at ang Blood Eye Devil Steel na ito ay isa sa kanila. May isang alamat sa Devil World na ang 6 na Devil Steel na ito ay ginawa ni Wat Ian gamit ang hindi mabilang na Chaos Devil Crystals, at ang taong nagtitipon ng lahat ng 6 na Devil Steles ay makakakuha ng Heavenless Devil Art na nakasulat sa loob ni Wat Ian. 6 na dakilang Devil Steles. Ni Wat Ian. Heavenless Devil Art. Umikot ang ulo ni Juan Solan sa barrage of information. Tumawa ang maliit na baka, tama, itong Heavenless Devil Art na ito ang pinakamakapangyarihang teknik sa Devil World, samantalang ang Grand Miss Parasitic Medium na nililinang mo ngayon ay ang numero 1 teknik ng Divine World. Ang dalawang pamamaraan na ito ay pantay na makapangyarihan. Ang piraso ng impormasyon na ito ay namangha kay Juan Solan. Hindi nagtagal pagkatapos ng Ancient Heavenly Emperor, ang pinakamalakas na tao ng Devil World, si Wat Ian, ay nawala din. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Wat Ian. Ang maliit na baka ay nagpatuloy, may mga hinala kung ang Ancient Heavenly Emperor at ang pagkawala ni Wat Ian ay konektado. Naging seryoso din ang tono ni Juan Solan, ang pagkawala ng sinaunang Heavenly Emperor at ni Wat Ian, sa parehong panahon, ay malamang na nagkataon lamang at wala ng iba. Walang direktang koneksyon. Ayon sa mga sirang alaala na nakita niya sa loob ng Moonjade Heavenly Spiral Shell, ang pagkawala ng Ancient Heavenly Emperor ay hindi nauugnay kay ni Wat Ian. Kasunod na tanong ni Juan Solan, mayroon ka bang paraan upang sugpuin ang espiritu ng sandata ng Blood Eye Devil Steel? Kinakabahan siyang tumingin sa maliit na baka. Habang pinagmamasdan ang kinakabahang pag-uugali ni Juan Solan, ang munting baka ay sumimangot, sa tingin mo ay napakagaling ko talaga ah. Isa ito sa 6 na dakilang Devil Steles ng Devil World, kaya sa tingin mo ba ay ganoon kadaling supulan ang espiritu ng sandata?
Kahit na inaasahan ni Juan Solan ang tugon na ito, hindi niya maiwasang mabaygo. Sa katunayan, itong Blood Eye Devil Steel ay hindi kompleto. Sabi ng maliit na baka. Napatulala si Juan Solan, ano ang ibig sabihin nito? Ito lang ang itaas na bahagi ng buong Blood Eye Devil Steel. Nagpatuloy ang maliit na baka, may mas mababang bahagi nito. Kung ito ay isang kompletong Blood Eye Devil Steel, dapat mayroong dalawang espiritu ng sandata na may dugo. Isang Blood Eye Weapon Spirit lang ang lumitaw sa huling beses na sinubukan mong pinuhin ito, tama ba ako? Ngayong binanggit ito ng munting baka, naalala ni Juan Solan na mayroon lamang isang higanting espiritu ng sandata sa mata ng dugo noong panahong iyon. Kung hindi dahil sa nawawalang bahagi ng steel na ito, tiyak na namatay ka nang walang ingat mong sinubukang pinuhin ito sa huling pagkakataon. Pinigyang diin ng maliit na baka. Dahil ang Blood Eye Devil Steel na ito ay hindi kumpleto, at dumanas ng napakaraming pinsala, sa ngayon, ang kapangyarihan nito ay mas mababa sa 1/10 mula sa dati. Sa makatuwid, pagkatapos mong makapasok sa Ancestor God Realm, marahil ay maaari mong pinuhin ang kalahating bahagi ng Blood Eye Devil Steel sa tulong ng aking Purple Lightning. Sa loob-loob, natutuwa si Juan Solan, ngunit kasabay nito ay nalilito rin siya. Sino ang maaaring talagang makapinsala sa Blood Eye Devil Steel sa ganitong lawak? At nasaan ang lower half? 200 milyong taon na ang nakalilipas, natagpuan ng Blue Lion Ancestor ng Fortune Gate ang itaas na kalahati ng Blood Eye Devil Steel sa isang lupain ng demonyo. Matatagpuan pa ba doon ang nawawalang lower half? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1255. Pinipino ang Phoenix Fire Crystal. Kung ang lower half ng Blood Eye Devil Steel ay nasa parehong Devil Land kung saan natagpuan ang upper half, malalaman lamang pagkatapos na pinuhin ni Juan Solan ang upper half ng steel sa pagpasok sa Ancestor God Realm. Si Juan Solan at ang maliit na baka ay umalis sa terrace ng Blood Eye Devil Steel at hindi nagtagal ay dumating sa Cosmos Palace. Ang maliit na baka ay naglakad-lakad sa paligid ng Cosmos Palace na nanginginig ang ulo sa kaliwa at kanan habang nagkomento, hindi masama, tulad ng inaasahan ng mga benepisyo ng isang emperador na ranggo ng Diyos na disipulo. Ngumiti si Juan Solan, kung alam nila ang tunay mong talento, mas maganda ang benepisyo mo kaysa rito. Ngumisi ang maliit na baka, maaaring hindi ganoon, sino ang makapagsasabing hindi nila ako kakatayin at gagawa ng pansit ng baka. Iniba naman ng munting baka ang usapan, yung mga tinatawag na Earth's beef noodles ba talaga yung masarap? Pinsang nabanggit sa kanya ni Juan Solan ang tungkol sa noodles ng baka ng Earth noong kumakain sila ng karne ng barbecue. Siyempre, tumanggo si Juan Solan na may katiyakan. Sa kanyang nakaraang buhay noong siya ay 17 at pangalawang taong mag-aaral sa lokal na high school, ang paborito niyang ulam ay ang beef noodles mula sa tindahan sa tapat ng kanyang high school. Ang tindahan na iyon ay pinangalan ng 100 Taste Beef Noodle Shop at ang pag-uusap tungkol sa beef noodles na sopas ay talagang nagpa-nostalgic sa kanya. Higit sa lahat, ang may-ari ng 100 Taste Beef Noodle Shop ay may isang anak na babae na kaklase niya. Siya ang pinakamagandang babae sa klase niya at siya ang pinakamagandang babae sa kanilang paaralan. Nang makita ang nakakapagpaalala sa mukha ni Juan Solan na malapit ng maglaway ay lalo pang na-curious ang maliit na baka. Ang maliit na baka sa loob ay nagpasya na bisitahin ang Earth na ito sa hinaharap at tikman ng beef noodles na binanggit ni Huang Xiaolong. Si Richit. Kalmado at tahimik ang paligid ng Cosmos Palace habang lumalalim ang gabi. Naka-cross-leg si Juan Solan sa loob ng secret chamber ng Cosmos Palace habang ang isang malapise-size na Phoenix Fire Crystal ay nakahover sa kanyang harapan. Sa ilalim ng impluensya ni Juan Solan, ang Phoenix Fire Crystal ay nagbuga ng kaakit-akit na liwanag ng baga, sunod-sunod na alon ng nakakagulat na enerhiya ng elemento ng apoy ang pumuno sa sikretong silid. Sa panunood nito, hindi na siya nagdalawang isip. Tinimulan niyang i-circulate ang kanyang tatlong Supreme Godheads, God Force ayon sa Grand Mist Parasitic Medium First Stage Method.
Ang enerhiya ng elemento ng apoy mula sa Phoenix Fire Crystal ay agad na lumabas. Takam na nilamon ni Juan Solan ang enerhiya ng elemento ng apoy, tulad ng isang higanting balina na umiinom ng tubig. Ang apat na banal na apoy sa loob ng kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, habang ang kaguluhang espiritual na enerhiya ay nahulog mula sa kawalan. Ang Moon Jade Heavenly Spiral Shell at ang Purple Grand Mist Aura Dragon ay naglabas ng silvery light at purple na ilaw ayon sa pagkakabanggit. Hindi nagtagal, si Juan Solan ay ganap na nabalot ng enerhiya ng elemento ng apoy mula sa Phoenix Fire Crystal. Habang sumasayaw ang apoy sa himpapawid, mula sa malayo ay kahawig niya ang isang lalaking nasunog at nasa bingit ng pagkasunog. Ang maliit na baka ay mabilis na nagbuga ng isang lilang ulap ng kidlat sa ulo ni Juan Solan upang protektahan siya. Nang magpabuga ang maliit na baka ng isang lilang ulap ng kidlat upang protektahan si Juan Solan, ang kaguluhang espiritual na enerhiya mula sa kawalan pati na rin ang enerhiya ng elemento ng apoy ng Phoenix mula sa Phoenix Fire Crystal ay walang katapusang sumugod sa katawan nito. Ang mga laso ng lilang kidlat ay kumalusko sa paligid ng maliit na baka, lalo na ang mapanirang puwersa ng kidlat at puwersa ng sigla na nagpapalitan sa kanyang buntot. Lumipad ang oras. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Ang enerhiya ng elemento ng apoy sa loob ng Phoenix Fire Crystal ay hindi nabawasan sa loob ng 3 buwang ito, sa halip ay lumakas at mas uminit tulad ng isang galit na tsunami. Ang bawat halo ng apoy ay mas malakas kaysa sa nauna nang umaalog ito mula sa Phoenix Fire Crystal. Hindi nabigla si Juan Solan sa panahong ito. Ang dami ng enerhiya ng elemento ng apoy sa loob nitong maliit na kamao na Phoenix Fire Crystal ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Ang kanyang katawan ay parang isang nagninangas na horno, at siya ay nasa bingit ng pagbagsak mula sa pagtitiis sa walang katapusang halo ng enerhiya ng apoy sa kabila ng kanyang malakas na True Dragon Physique. Sa sandaling ito, lalo pang natuwa si Juan Solan na hindi niya walang habas na pinino ang Phoenix Fire Crystal. Hindi niya maisip ang magiging kalagayan niya sa puntong ito kung napino niya ang Phoenix Fire Crystal nang walang suporta mula sa Purple Lightning Vitality Force ng maliit na baka. Lumipas ang isa pang kalahating buwan, at ang cultivation ni Juan Solan ay umabot na sa peak sa kalagitnaan ng 4th Order Ancient God Realm, at may mga senyales na magagawa niyang makapasok sa late 4th Order Ancient God Realm anumang oras. Sa paglipas ng panahon, hindi alam, kalahating taon nang nag-iisa si Juan Solan. Sa oras na ito, ang cultivation ni Juan Solan ay nakarating na sa late 4th Order Ancient God Realm at kasalukuyang tumatakbo patungo sa peak late 10th Order Ancient God Realm. Gayunpaman, ang Phoenix Fire Crystal ay nanatiling kasing liwanag ng araw, na patuloy na naglalabas ng mga halo ng enerhiya ng elemento ng apoy. Tinagtagal, lumipas ang 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon ng paglilinang sa pag-iisa, sa wakas ay narating ni Juan Solan ang pinakamataas na huli 4th Order Ancient God Realm. Sa mga nakalipas na araw, ang enerhiya ng elemento ng apoy mula sa Phoenix Fire Crystal ay unti-unting humina. Lumipas ang 1 pang kalahating taon. Ang Phoenix Fire Crystal sa wakas ay nawalan ng kinang, nagkalat sa abo at naglaho mula sa sikretong silid. Unti-unting naglaho sa kanyang katawan ang mga alo ng baga na apoy sa paligid ni Juan Solan habang nilalamon niya ang mga ito. Pagkalipas ng ilang oras, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ni Juan Solan na nakaupo sa isang sulok ang munting baka na nakapikit, na babalot ng lilang ambon ng kidlat. Tila ang maliit na baka ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay, kaya't si Juan Solan ay tahimik na nakalabas mula sa lihim na silid ng hindi ginagambala ang maliit na baka. Dahan-dahang lumabas si Juan Solan sa cosmos palas at tumingin sa mga kumikislap na bituin sa kalangitan sa gabi sa itaas. Nang huminto, huminga siya ng malalim sa mayamang espiritual na enerhiya ng Thousand Spirit Mountain, nakaramdam ng kaginhawaan at kasiyahan. Hindi lamang siya nakapasok sa 5th Order Ancient God Realm sa kanyang pag-iisa sa panahong ito, ngunit malapit na rin siyang makapasok sa peak sa unang bahagi ng 5th Order Ancient God Realm. Maging si Juan Solan mismo ay hindi inaasahan na makakarating siya sa 5th Order Ancient God Realm sa ganoong kaikling panahon.
I wonder how's Lilu now? Tumingin si Juan Solan sa direksyon ng Brimong Snow Palace. Mayroon ding Yao Chi. Paano umuunlad ang kanyang paglilinang sa ilalim ng patnubay ni Li Chaosheng? Gayunpaman, ang tagumpay ng maliit na baka ay mas apurado. Sa makatuwid, nagpasya si Juan Solan na maghintay hanggang sa matagumpay siyang makalusot bago bisitahin ang dalawang babae kung sakaling magkaroon ng aksidente. Ang pinto ng sikretong silid ay biglang bumukas pagkalipas ng 5 araw, at ang mga bahid ng lilang kidlat ay bumulusok sa hangin habang ang maliit na baka ay tumatakbong masayang umuuyod ang kanyang buntot. Masasabi ni Juan Solan sa paraan ng pag-indayog ng kanyang buntot na nakinabang din siya sa Phoenix Fire Crystal at sa kaguluhang espiritual na enerhiya. Halata sa kanya na ang munting baka ay higit na malakas kaysa dati, ngunit sa totoo lang, ang kanyang pagiging saplada ngayon ay humihingi ng pambubugbog. Biglang nahiya ang maliit na baka kay Juan Solan nang lumapit ito sa kanya. Ang kanyang ulo ay marahang hinihimas ang kanyang braso, at siya ay bumulong sa mahinang boses, "Guro, bakit palagi mo akong tinatitigan ng ganyan?" Walang kamalay-malay na nanginginig si Juan Solan, at pabirong sinaman siya ng tingin, "Tingnan mo ang mukha mong mayabang na baka." Tumalon siya sa maliit na baka at hinimok, "Pumunta tayo sa Brimong Snow Palace." Sumakay si Juan Solan patungo sa Brimong Snow Palace ni Lilo, ngunit nang marating niya ang Brimong Snow Palace, wala ni isang tao ang nakikita. Wala rin si Lilo. Nasa Pure Snow Manor kaya siya sa Fortune City. Isip ni Juan Solan sa sarili. Sa pag-iisip na iyon, umalis si Juan Solan sa Fortune Divine Kingdom at dumiretso sa Lilo's Pure Snow Manor sa Fortune City. Gayunpaman, ang katulong sa Pure Snow Palace ay nagpaalam sa kanya na si Lilo ay pumunta sa extraterritorial Devil Battlefield upang magsanay ng ilang buwan. Kanina, umalis si Juan Solan na may pagkasurly. Mula sa Pure Snow Manor ni Lilo, pumunta siya sa Perpetual Peak ni Li Chaosheng, ngunit siya ay nakatali sa pagkabigo dahil wala rin si Yao Chi. Isang Perpetual Peak na babaeng disipulo ang nagsabi kay Juan Solan na si Yao Chi ay pumunta sa Fortune Hall upang pumili ng mga gawain. Dahil wala rin si Li Chaosheng, nagpasya si Juan Solan na hintayin si Yao Chi sa kanyang patio sa Perpetual Peak. Maya-maya, bumalik si Yao Chi. Ngunit nakikita ni Juan Solan ang kanyang pagtatampo kahit sa malayo na parabang nakaranas siya ng ilang mga hinaing. Habang papalapit si Yao Chi, napansin niya si Juan Solan. Lumiwanag ang kanyang mukha nang tumawag siya ng "Kay Solan." Mapaglarong tanong ni Juan Solan para itago ang kanyang pag-aalala, "Anong nangyari? Sinong bubuli sa'yo? Sabihin mo sa iyong alagad at hahampasin ko siya ng maayos." Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1256. Pagbawi ni Wang Guzi. Bigyan siya ng magandang palo. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Yao Chi nang marinig ang mga salita ni Juan Solan, ngunit nagalinlangan siya pagkatapos ay tumanggi, "Wala iyon." Lumapit ng kalahating hakbang si Juan Solan kay Yao Chi, at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Tinitigan niya ito ng diretso at hiniling, "Sabihin mo sa akin kung hindi magagalit talaga ako." Tinadya niyang magsalita sa mabigat na tono, napakasama ng kahihinatnan kung magagalit ako. Habang sinasabi niya ito, sinulyapan niya ang kanyang malabong dibdib at bilugan na puwet. Namula agad ang mukha ni Yao Chi. Sa tuwing nagagalit si Juan Solan, sinasampal niya ito. Ang pagsasabi na nagustuhan niya ang pananampal sa kanya ay isang maliit na pahayag dahil ang kanyang mga tame time na pagtutol ay wala ring silbi. Pagkatapos ng pangalawang pag-iisip, sinabi ni Yao Chi, "Pumunta ako sa Fortune Hall para pumili ng isang gawain, ngunit gusto ng elder na namamahala doon ng 10 Great Returning Divine Pills mula sa akin." Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Juan Solan, malinaw niyang narinig ang pinagbabatayan ng mga salita ni Yao Chi. Alam niya na ang lahat ng mga disipulo ng Fortune Gate ay hindi kailangang magbayad ng anumang Great Returning Divine Pills kapag tumatanggap ng isang gawain, ngunit ang elder na ito ay humingi ng mga ito mula kay Yao Chi, na maaari lamang ilarawan bilang isang suhol.
Not to mention, hindi madali para sa isang outer sect disciple na tulad ni Yao Qi na uminom ng 10 Great Returning Divine Pills. Ang Fortune Gate ay nagbigay ng allowance sa lahat ng mga disipulo nito, at ang 10 Great Returning Divine Pills ay kalahati ng buwan ng allowance ng isang panlabas na disipulo. Gayun din, sabi ni Yao Qi, sinabi niya na kung gusto kong ipagpatuloy ang pagtanggap ng mga gawain doon, maaari akong pumunta sa kanyang cultivation palace upang makipag-usap sa kanya, at siya ay libre sa gabi, kaya pinakamahusay na hanapin ko siya sa gabi. Pumunta makipag-usap sa kanya sa gabi. Malinaw kung ano ang iniisip nitong Fortune Hall Elder nang walang anumang karagdagang paliwanag. Malamig na kinang ang kumikislap sa mga mata ni Juan Solan nang marinig ang kanyang mga salita. Ang elder na ito ay talagang naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan sa publiko. Kahit na sinubukang samantalahin ang Yao Qi. Hindi ba niya alam kung sino ka? Tanong ni Juan Solan. Kahit na ang elder na iyon ay hindi alam na si Yao Qi ay kanyang babae, ang kanyang pagkakakilanlan bilang disipulo ni Li Chaosheng ay sapat na upang hadlangan ang mga ganitong pangyayari. Umiling si Yao Qi, malamang alam niya. Halika, pupunta ako doon sa iyo ngayon. Hinailan ni Juan Solan ang kamay ni Yao Qi, naghahanda na maglakbay sa Fortune Hall kung saan ang mga disipulo ay pumili ng mga gawain upang makita kung sino ang elder na iyon. Sa oras na ito, pumasok si Li Chaosheng mula sa labas. Kuya Juan, ito. May pupuntahan ka ba? Sa pagbabalik, ipinaalam sa kanya ng nasasakupan ni Li Chaosheng na naroon si Juan Solan, kaya pumunta siya sa patio ni Yao Qi upang salubungin siya. Ngunit pagdating niya, napansin niya ang nakamamatay na aura sa mukha ni Juan Solan at hindi siya sigurado kung ano ang nag-trigger nito. Sa pagtatanong ni Li Chaosheng, sinabi ni Juan Solan kay Yao Qi, mas maganda kung sasabihin mo. Unang binati ni Yao Qi si Li Chaosheng, at pagkatapos ay ikinwento ang nangyari noong siya ay nasa Fortune Hall na pumipili ng isang gawain para sa kanya. Nang matapos siya, lumubog ang mukha ni Li Chaosheng. Hindi pa sumagi sa isip niya na maaaring mangyari ang ganito. Ngayon, naiintindihan na niya ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Juan Solan. Kahit sino ay makaramdam ng pareho. Ano ang itsura ng matandang iyon? Tanong ni Li Chaosheng kay Yao Qi. May 3 elder na namamahala sa mga gawain. Inilarawan ni Yao Qi ang matanda, medyo mataba, hindi masyadong matangkad, malaki ang ilong niya at parang laging nakangiti. Nalaman kaagad ni Li Chaosheng kung sino ang elder na ito pagkatapos makinig sa mga paglalarawan ni Yao Qi. Isang mahinang pagsimangot ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ano ito? Tanong ni Juan Solan nang mapansin niya ang ekspresyon ni Li Chaosheng. Ipinaliwanag ni Li Chaosheng, ang taong iyon ay tinatawag na Sun Yao, at siya ay nasa pangkat ng Young Lord Zufeng. At the same time, medyo maganda ang talent niya. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak late 3rd Order Ancient God Realm, tinatayang sa 3 hanggang 400 taon, malaki ang posibilidad na makapasok siya sa 4th Order Ancient God Realm. Pangatlo ang kanyang lakas sa ating Fortune Gate Elders. Si Sun Yao, isang tao sa paksayon ni Zufeng. Humisi si Juan Solan, no wonder ang mga kilos ni Sun Yao ay napakawalandiya. Ngunit, kapatid na Juan, huwag kang mag-alala tungkol dito, tiyak na dadalhin ko ang bagay na ito sa punong gate at hihingi ng paliwanag. Tiniyak ni Li Chaosheng kay Juan Solan. Paano kung ito ay Sun Yao? Paano kung sinusuportahan siya ni Zufeng? Siya, si Li Chaosheng, ay hindi isang malambot na persiman na maaaring hubugin ng sino man ayon sa gusto nila. Bukod dito, ang bagay na ito ay hindi direktang nauugnay kay Juan Solan. Tumanggo si Juan Solan at pumayag na si Li Chaosheng ang humawak sa bagay na ito. Kahit na si Li Chaosheng ay isang Fortune Gate Grand Elder, hindi niya basta-basta maaaring parusahan ang isang elder. Sa makatuwid, maaari lamang niyang iharap ang bagay na ito kay Gate Chief Zoe. Gayunpaman, dahil si Sun Yao ay kabilang sa paksayon ni Zufeng, kahit na ang bagay na ito ay iharap sa Gate Chief na si Zoe, naniniwala si Juan Solan na ito ay mag-iipon ng alikabok bago magkaroon ng anumang tunay na resulta. Sun Yao.
Inulit ni Juan Solan ang pangalan sa kanyang isipan na itinalaga ang pangalang ito sa kanyang alaala. Tinamahan ni Juan Solan si Yao Qi sa loob ng ilang araw pagkatapos ay bumalik sa Fortune Divine Kingdom. Sa ilang araw na ito, si Juan Solan ay pangunahing nagbigay kay Yao Qi ng ilang patnubay sa kanyang paglilinang. Kapag malaya na siya, bibisitahin niya si Li Chaosheng at magtatanong tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa Fortune Gate. May ilang bagay na mahirap para sa kanya na tanungin ang Golden Brow Ancestor o Blood Knife Ancestor. Nang bumalik si Juan Solan at ang maliit na baka sa Fortune Divine Kingdom makalipas ang ilang araw, pinuntahan niya ang kanyang dalawang masters, Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Sa sandaling nakita ni Blood Knife Ancestor si Juan Solan, natatawang sinaway niya, "Brat, nadulas ka sa pag-iisa ng napakatagal, sa sandaling bumalik ka mula sa Four Mainlands, New Disciples Battle. Pagkatapos mong lumabas sa iyong pag-iisa, hinanap mo muna ang iyong babae. Napakahirap para sa aming dalawang matandang lalaki na makita ang iyong mukha." Napangiti si Golden Brow Ancestor habang sinabi niya, "Dapat ba natin siyang parusahan upang linangin ang iyong espiritual na blood pool sa loob ng ilang taon?" Si Juan Solan ay tumatawa ng sumang-ayon, "Mabuti iyan, handang gawin iyon ng disipulong ito." Blood Knife natawa si Ancestor kahit medyo nakaramdam ng awkward. "Kung maglilinang ka ng ilang taon sa aking espiritual na pool ng dugo, ito ay magiging isang basurang pool." Napatawa si Golden Brow Ancestor. Sa mga darating na araw, hindi mo na kailangang pumunta kahit saan, sundan mo ang dalawang matandang ito at manatili sa tabi namin. Idinagdag ni Blood Knife Ancestor, "Gumugol ng ilang araw para matutunan ang aking Blood Knife technique." Sumang-ayon si Golden Brow Ancestor, "Sa parehong oras, ituturo ko sa iyo ang tungkol sa aking Metal Domain Cannon." Tuwang-tuwa si Juan Solan nang marinig ang parehong mga salita ng Masters. Mabilis siyang nagpasalamat sa kanila, "Maraming salamat, Master. Parang kailangang i-delay ang biyahe sa Clear Spirit World." Ang Blood Knife Ancestors Blood Knife Technique at Golden Brow Ancestors Metal Domain Cannon ay itinuring na dalawa sa nangungunang Divine Arts sa Vientiane World. Ngayong parehong handang ipasa ng dalawang guro ang kanilang kaalaman kay Juan Solan, wala nang dahilan para pabulaanan siya. Hindi banggitin, siya rin ay sabik na sundan ang kanyang dalawang masters at palawakin ang kanyang kaalaman sa banal na mundo. Kahit na ang maliit na baka ay nabuhay ng mas mahaba kaysa sa kanyang dalawang masters, hindi siya masyadong pamilyar sa kasalukuyang sitwasyon ng Divine World. Sa desisyong iyon, nanatili si Juan Solan sa Thousand Spirit Mountain at sinundan ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor upang linangin ang Metal Domain Cannon pati na rin ang Blood Knife Technique. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 taon. Sa panahong ito, ang paglilinang ni Juan Solan ay paulit-ulit na sumibol, mula sa tuktok ng unang bahagi ng Fifth Order Ancient God Realm hanggang sa kalagitnaan ng Fifth Order, pagkatapos ay Late Fifth Order, at ilang araw lamang ang nakalipas, siya ay umaban sa Peak Late Fifth Order Ancient God Realm. Ang kanyang Grand Mist Parasitic Medium Cultivation ay bumuti din ng malaki nitong nakaraang 2 taon, na umabot sa gitna ng unang yugto. Ang Purple Grand Mist Aura Dragon ay nabawasan muli ng kalahati. Kung isasaalang-alang ang bilis na ito, tinansya ni Juan Solan na hindi magtatagal hanggang sa mapino niya ng lubusan ang Purple Grand Mist Aura Dragon. Lumakas din ang kaluluwa ni Juan Solan sa tulong ng Moon Jade Heavenly Spiral Shell. Paminsan-minsan, banibisita niya si Yao Qi sa Myriad Gods Manor. Gayunpaman, hindi pa rin bumabalik si Lilu mula sa extraterritorial Devil Battlefield, kahit na matapos ang 2 taon na ito. Paminsan-minsan, pumupunta si Luo Yunjia upang bisitahin si Juan Solan at magdala ng alak. Parehong magiinom hanggang sa nilalaman ng kanilang puso sa kumpanya ng isa't isa. Ang mga pinsala ni Luo Yunjia na dulot ng puting kilin na apoy ni Wang Guzi ay halos gumaling na. Tama, narinig ko na ang Wango Clan Patriarch at Wango Clan Ancestors ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang magsagawa ng malalim na sinaunang pamamaraan at ganap na gumaling sa mga pinsala ni Wang Guzi. Hindi lamang ang kanyang mga sugat ang ganap na gumaling, ngunit ang kanyang lakas ay bumuti rin ng husto.
Pinayuhan niya, kailangan mong mag-ingat sa paligid ng Wang Guzi. Hindi inaasahan ni Huan Solan na ganap na gagaling si Wang Guzi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1257. Ang dakilang seremonya ng Diyos ng Dagat. Ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Tanong ni Huang Xiaolong kay Luo Yunjia. Tumanggo si Luo Yunjia, ilang buwan na ang nakalipas, nakapasok si Wang Guzi sa 7th Order Ancient God Realm. Si Luo Yunjia ay nagpupumigla sa loob habang inuulit niya, 7th Order Ancient God Realm iyon ay isang high-level na Ancient God Realm Master. May mga henyo na na-stock sa peak plate 6th Order Ancient God Realm sa loob ng ilang daang taon, ngunit hindi sila nakalusot sa 7th Order Ancient God Realm. Hindi banggitin, mayroon ding maraming mga magsasaka na natigil sa loob ng 1,000 taon, 2,000 taon, at kahit 10,000 taon. Sa makatuwid, hindi maisip na makapasok sa 7th Order Ancient God Realm sa bilis na nagawa ni Wang Guzi. Talagang nakapasok si Wang Guzi sa 7th Order Ancient God Realm mula sa rurok ng unang bahagi ng 6th Order Ancient God Realm sa loob lamang ng ilang taon. Hindi napigilan ni Huan Solan ang kanyang pagtawa matapos marinig ang panaghoy ni Luo Yunjia. Hindi ko ine-expect na magiging blessing in disguise iyon para kay Wang Guzi, dahil talagang nakapasok siya sa 7th Order Ancient God Realm. Dapat niya akong pasalamatan para dito. Hindi isinasa puso ni Huan Solan ang balita ng tagumpay ni Wang Guzi sa 7th Order Ancient God Realm. Masasabi ni Luo Yunjia na walang pakialam sa kanyang kaibigan ang kanyang sinabi, kaya hindi niya maiwasang ulitin ang kanyang pag-iingat. Brother, ngayong nakalusot na si Wang Guzi sa 7th Order Ancient God Realm, ang kanyang lakas ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. On top of that, narinig ko din yan ang kanyang itim na kilin na apoy ay umabot sa maliit na pagkumpleto. Naunawaan ng mabuti ni Luo Yunjie kung ano ang ibig sabihin ng itim na kilin flames minor completion, at dahil naintindihan niya iyon, naramdaman niyang kailangang mag-ingat kay Huan Solan. Matagumpay na nilinang hanggang sa itim antas ng apoy ng kilin. Ngumiti si Huan Solan kay Luo Yunjia, sa kabutihang palad, ang kanyang itim na kilin na apoy ay hindi pa umabot sa malaking pagkumpleto. Kung mangyayari iyon, medyo mahirap harapin ang brat na iyon kung makakasagabal ako sa kanya sa hinaharap. Ibinuka ni Luo Yunjia ang kanyang bibig ngunit muling isinara ito sa kawalan ng imak. Si Richard. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 taon. 3 taon nang nagtatanim si Huan Solan sa tabi ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Sa loob ng 3 taon na ito, hindi lamang niya nilinang ang Blood Knife Technique at Metal Domain Cannon, ngunit ang kanyang kakayahan sa espada ay napabuti rin ng husto. Sa loob ng 3 taon na ito, si Huan Solan ay nagkaroon din ng mas mahusay na pag-unawa sa kasalukuyang banal na mundo gayon din sa ibabaw ng Vientiane World. At dahil sa kalamang ito, naging mas malinaw sa kanyang isipan ang magiging layunin ni Huan Solan. Dumating si Huan Solan sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestors Cultivation Palace gaya ng dati para matutunan ang Metal Domain Cannon at Blood Knife Technique. Pagkaraan ng ilang sandali sa isang lecture, sinabi ng Blood Knife, kay Solan, may gusto kaming talakayin sa iyo, tungkol ito sa God of the Sea Grand Ceremony ng mga tribo sa dagat. God of the Sea Ceremony. Ulit ni Huan Solan na may kalituhan. Ipinaliwanag ni Golden Brow Ancestor, oo, ang God of the Sea Grand Ceremony. Ito ang pinakamalaking sagradong kaganapan ng Sea Tribe, medyo katulad ng All Islands Great War ng Fortune Mainland. Ang nakababatang henerasyon ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. So, ganito. Namulat si Huan Solan. Pero medyo natarante pa si Huan Solan, yung God of the Sea Grand Ceremony ang Sea Tribe na selebrasyon, parang walang kinalaman sa kanya, di ba? Kung gayon bakit pinag-uusapan ito ng kanyang dalawang masters? Isang tingin sa mukha ni Huan Solan at Blood Knife Ancestor ay makikita ang kanyang pagkalito. Sabi niya, nagpadala ng imbitasyon ng tribo sa dagat sa ating Fortune Gate, sa Wangu Clan, at sa Dark Elf Tribe.
Higit sa lahat, partikular nilang hiniling sa amin na isama ka sa amin. Blood Knife Ancestors words na nagpasimangot kay Juan Solan. Partikular na hiniling para sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor na dalhin siya sa kanila. Mataimtim na idinagdag ni Golden Brow Ancestor, medyo kakaiba ang pagkilos ng Sea Tribe. Bukod dito, hindi lang kami ang inimbitahan ng Sea Tribe, ang Wangu Clan, at ang Dark Elf Tribe, ngunit inimbitahan din ang Super Forces mula sa Everlasting World, Vanquishing Tiger World, Disparate World, Origin si God Surface, at iba pang kalapit na mundo. Para manood ng seremonya. Si Juan Solan ngayon ay tunay na nagulat. Bagaman hindi namin alam kung ano ang intensyon ng Sea Tribe, sabi pa ni Blood Knife Ancestor, pinaghihinalaan namin na pagkatapos ng God of the Sea Grand Ceremony ay magtatapos, ipapadala ng Sea Tribe ang kanilang mga kabataang henyo na disipulo para hamanin ka sa isang labanan. Agad na naunawaan ni Juan Solan ang ipinahihiwatig ng kanyang dalawang masters, gustong gamitin ng Sea Tribe ang pagkakataong ito para mayanig ang pundasyon ng sangkatauhan sa Vientiane World. Pagkatapos ng lahat, siya ang kasalukuyang kampyon ng Four Mainlands, New Disciples Battle, at marami sa mga nakababatang henerasyon ng puwersa ng sangkatauhan ang humanga at sumamba sa kanya. Kung hamanin at talunin siya ng isang henyong disipulo ng Sea Tribe, maaaring basagin ng tribo ng dagat ang pananampalataya ng sangkatauhan mula sa aspetong ito, at itaas ang kanilang sariling prestihiyo. Kahit na ito ay hula lamang namin, malamang na ito ang layunin ng tribo ng dagat. Ang Golden Brow Ancestor ang pumalit. Napakahusay ng iyong talento, ngunit ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi sapat kumpara sa ilan sa mga nangungunang henyo na alagad ng tribo sa dagat. Golden Brow Ancestor said with obvious concern in his voice. Ang mga salita ni Golden Brow Ancestor ay hindi inaasahan kay Juan Solan. Kahit na nagpigil siya sa pagpapakita ng kanyang buong lakas, hindi ba niya natalo si Wang Guzi? Ngunit ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay walang tiwala sa kanya. Napakadakila ba ng mga henyo ng Sea Tribe na iyon? Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, paliwanag ni Golden Brow Ancestor, ngunit ayon sa nalalaman natin, ang Sea Tribe ay may dalawang napakapangit na henyo na halos lumalaban sa langit. Ang isa sa kanila ay tinatawag na Pangyingying. Walang nakakaalam ng rango ng kanyang pagkadyos, at kahit na mas kakaunti ang nakakaalam ng kanyang tunay na lakas, ngunit siya ay pinarangalan bilang ang pinakatalentadong henyo ng tribo sa dagat sa loob ng 10 bilyong taon. May mga chismis na nagsasabing minana ni Pangyingying ang sinaunang linya ng dugo ng Sea God ng Sea God. Hindi napigilan ni Juan Solan na magulat at magulat. Nagulat ka na ang numero 1 henyong disipulo ng Sea Tribe ay talagang isang babae. Nakinggulat dahil ang Pangyingying na ito ay may bloodline ng sinaunang Sea God Sea God. Noong unang panahon, ang pinakamalakas na tao ng tribo ng dagat ay pinamagatang Sea God. Ang taong ito ay din ang pinakamataas na pinuno ng tribo ng dagat. Ngunit ang huling Diyos ng dagat ng tribo sa dagat ay bumagsak 500 milyong taon na ang nakalilipas. Simula noon, walang nagmana ng bloodline ng Sea God, kaya ang posisyon ng Sea God ay naiwang walang laman. Ngayong sinabing minana ni Pangyingying ang bloodline ng sinaunang Sea God, hindi ba ibig sabihin na siya ang bagong henerasyon ng Sea God ng Sea Tribe? Ang katotohanan na si Pangyingying ang nagdala ng bloodline ng Sea God, sa pamamagitan ng kanyang sarili ay maraming sinabi tungkol sa lawak ng kanyang talento. Gayunpaman, sa usapin ng talento, si Juan Solan ay may tiwala na kakaunti lamang ang makahihigit sa kanya, marahil ang anak ng langit lamang ang maaaring magkaroon ng mas mataas na talento kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi niya masusukat ang lakas ni Pangyingying. At sino ang isa pa? Tanong ni Juan Solan. Ang isa pa ay tinatawag na Gojun, ang disipulo ng Goo family. Sa katunayan, mayroon siyang ilang koneksyon sa iyo. Disipulo ng pamilya Goo. Nagtatakang tanong ni Juan Solan, siya ang Googangs. Siya ay pinsan ni Googang mula sa panig ng kanyang ama. Si Gojun ang kasalukuyang panganay na anak ng Goo family patriarch. Sabi ni Golden Brow Ancestor. Walang sino man sa labas ang nakakaalam ng lawak ng talento ni Gojun, at mahirap tukuyin ang kanyang tunay na lakas.
Ngunit, 20 taon na ang nakalipas, napatay niya ang isang pig sa unang bahagi ng Ninth Order Ancient God Realm Divine Beast Firmament Bear sa isang galaw. Naningkit ang mga mata ni Juan Solan habang nakikinig. Ang pagpatay sa isang pig maagang Ninth Order Ancient God Realm Divine Beast Firmament Bear sa isang galaw. Nangangahulugan ba ito na 20 taon na ang nakararaan, si Gojun ay nagkaroon ng husay sa pakikipaglaban ng isang 10th Order Ancient God Realm Master? Paano naman ngayon, makalipas ang 20 taon? Maliban sa iyo, Wang Guzi, at Yu Waxen ay iniimbitahan din. Dagdag ni Blood Knife Ancestor. Tumango lang si Juan Solan. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, lumabas si Juan Solan mula sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestors Cultivation Palace na may mabigat na puso. 5 taon. Bamantong hininga si Juan Solan. Nalaman niya mula sa kanyang dalawang masters na ang God of the Sea Grand Ceremony ay gaganapin sa loob ng 5 taon. Ngayon, nakaramdam siya ng pagkaapurahan na pumunta sa Clear Spirit World. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1258. Ang descendant ni Wan Xiang. Ang 5 taon ay hindi mahaba o maikling panahon. Umasa ito sa isang kisap mata para sa mga magsasaka. Sa loob ng susunod na 5 taon, kung gusto ni Juan Solan na pataasin ang kanyang lakas ng mabilis, hanggang sa puntong matatalo niya si Go Jun at ang henyong disipulo ng ibang si tribe na si Feng Yingying, kailangan niyang ayusin ang Pill Blending Tower sa lalong madaling panahon. Kamakailan lamang, nalaman niya mula sa maliit na baka na ang Pill Blending Tower ay napakahalaga at hindi makalangit. Sa totoo lang, kahit ang maliit na baka ay hindi alam ang pinanggalingan ng Pill Blending Tower, ngunit nakatitiyak siya na hanggat nasa kanya ang mga materyales, maaaring pinuhin ng Pill Blending Tower ang anumang mga Pildores na gusto niya. Dahil matagumpay niyang nilinang ang unang yugto ng Grand Mist Parasitic Medium, ang kanyang 3 kataas-taasang Diyos ay lumulunok ng enerhiya ng mas mabilis kaysa dati. Maging ang espiritual na enerhiya ng kaguluhan ng 4 na banal na apoy, at ang Purple Grand Mist Aura ng Purple Grand Mist Aura Dragon ay hindi nasiyahan. Tila. Hanggat ang Pill Blending Tower ay patuloy na makakapagbigay sa kanya ng Chaos Spiritual Pill upang matugunan ang pangangailangan ng enerhiya ng kanyang 3 Supreme Godheads, ang bilis ng kanyang cultivation ay tiyak na mas mabilis na uusad kaysa sa kasalukuyan. Sa loob ng 3 taon na ito, natapos na niyang pinuhin ang lahat ng gintong butil na nakolekta niya mula sa bulkan. Ngunit ngayon na siya ay sumulong sa unang bahagi ng 6th Order Ancient God Realm, ang mga gininto ang butil ay nawala ng silbi sa kanya. Ipinalam din ni Juan Solan sa kanyang 2 masters, Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor na bibisita siya sa Clear Spirit World. Parehong nagulat ang kanyang mga masters nang marinig nila ang kanyang desisyon. Gusto ng brat na ito na pumunta sa Clear Spirit World. Nang malaman nilang pupunta si Juan Solan sa Clear Spirit World para sa kaguluhang 5 kulay na langit na nagpapadalisay sa bato, ang Blood Knife Ancestor ang unang nagsalita, paano ito, parang gusto ko ring lumabas doon, kaya bakit hindi sasamahan kita sa Clear Spirit World? Isang mainit na pakiramdam ang pumuno sa puso ni Juan Solan. Alam niya na ginamit ito ng Blood Knife Ancestor bilang dahilan dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Huang Xiaolong. Guro, sa pagkakataong ito, gusto kong pumunta mag-isa at samantalahin ang pagkakataong ito para magsanay. Sabi ni Juan Solan pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip. Kahit alam niyang ang pagkakaroon ng Blood Knife Ancestor na makakasama niya ay nangangahulugan na mas kaunti ang mga panganib, medyo abala pa rin ito para kay Juan Solan dahil sa mga lihim na mayroon siya. Hindi banggitin, ang paglalakbay kasama ang Blood Knife Ancestor ay makakaakit ng higit na atensyon. You really don't need me to go with you. Blood Knife Ancestor ay hindi inaasahan na ang kanyang mahal na alagad ay tatanggi. Umiling si Juan Solan at hinikayat, mga guro, makatitiyak kayo. Pagtutuunan ko ng pansin ang kaligtasan, ayos lang ako. Pagkatapos ay pabirong idinagdag niya, I'm someone with great luck, I won't die so easily.
Parehong natawa ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor nang marinig ang mga salita ng kanilang disipulo. Totoo yan. Napangiti si Golden Brow Ancestor. Pinapino mo pa ang Grand Mist Aura. Hindi pa niya nakilala ang sino mang may ganitong antas ng swerte. Maging sila ni Blood Knife ay medyo naiinggit kay Juan Solan. Kahuli, parehong Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay tumigil sa pagpipilit na samahan si Juan Solan. Ngunit pinayuhan nila siya tungkol sa mga bagay na kailangan niyang mag-ingat kapag pupunta siya sa Clear Spirit World. Tinasalo niya ang bawat payo. Si Juan Solan ay umalis sa Fortune Divine Kingdom kinabukasan sakay sa maliit na baka at nagtungo sa Perpetual Peak upang makita ang Yao Chi. Tinamahan niya si Yao Chi sa loob ng isang araw bago umalis sa Fortune Gate. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan niya ang isang buntot sa kanya. Panunuya ni Juan Solan. Hindi na kailangang sabihin, ang taong sumusunod sa kanya ay malamang nakabilang sa isa sa apat na puwersa, Dragon Origin Sect, Twin Cities Sect, Zufeng, o Wang Wei. Gayunpaman, si Juan Solan ay hindi nabalisa dito. Tahimik siyang naglakad sa paligid ng Fortune City, at mabilis na binago ang kanyang pisikal na katangian sa sandaling magambala ang taong sumusunod sa kanya. Sa pamamagitan nito ay nagawa niyang maglakad ng hindi napapansin sa harap mismo ng taong nakabuntot sa kanya at maayos na umalis sa Fortune City. Tinagtagal pagkatapos umalis ni Juan Solan sa Fortune City, sa loob ng isang marangyang manor sa Fortune City, pinandilatan ni Zufeng ang subordinate na nakaluhod sa harap niya. Ano? Nawala mo siya. Ikaw? Ang 6th Order Ancient God Realm ay hindi man lang makasunod sa 4th Order Ancient God Realm, ano na lang ang silbi mo? Guro, maawa ka. Ang nasasakupan ay yumuko at nakiusap na natatakot. Bumagsak ang kanyang ulo sa sahig nang matapos siyang magmakaawa para sa kanyang buhay at gamulong pabalik-balik. Sa isang malamig na walang pakialam na kisap mata, ibinalik ni Zufeng ang mahabang espada sa kanyang kamay sa kaluban nito. Bakit sa tingin mo pupunta si Juan Solan sa Clear Spirit World? Tinanong ni Zufeng ang dalawang elder sa kanyang tabi, sina Lutay at Sun Yao. Tinabi ni Lutay na may seryosong tono, imposibleng pumunta si Juan Solan sa Clear Spirit World nang walang dahilan, sa tingin ko malamang na pupunta siya sa Clear Spirit World para maghanap ng kung ano. Kailangang sabihin na ang hula ni Lutay na ito ay napakatumpak. Pangunahing pumunta si Juan Solan sa Clear Spirit World para sa kaguluhang 5 kulay na batong pandalisay sa langit. Lumaki ang matabang mukha ni Sun Yao habang inisyan, Young Lord, gusto mo bang patayin ko ang batang iyon? Siya mismo ay nagtataglay ng sama ng loob kay Juan Solan. Dahil sa usapin ni Yao Chi sa huling pagkakataon, iniulat ni Li Chaosheng ang bagay na ito kay Gate Chief Zoe. Bagamat hindi talaga siya pinarusahan ni Zoe, inilipat siya mula sa task hall tungo sa iba't ibang trabaho sa labas, na lubang nabawasan ang kanyang mga side benefit. Pagkatapos noon, nag-imbestiga si Sun Yao at nalaman na si Yao Chi ay babae ni Juan Solan. Mula noon, lumalim ang pagkamuhi niya kay Juan Solan sa paglipas ng panahon. Sa kanyang opinyon, siya ay inilipat mula sa isang komportableng posisyon dahil kay Huang Xiaolong. Tiningnan ni Zufeng si Sun Yao mula sa gilid ng kanyang mata at pagkatapos ay umiwas ng tingin habang sinasabi, si Juan Solan ay ang ginintoang mansanas ng Golden Brow at Blood Knife, sa makatuwid, kung siya ay mamamatay, hindi lang ikaw kundi ako ang nanalo. Hindi ko kayang tiisin ang galit ng dalawang matanda. Pero nagiba ang tono niya rito, huwag na mag-alala, maraming tao ang gustong patayin siya. Kahit na hindi kumilos si Wang Wei, mayroon pa ring Wanggo clan at Guo family ng Sea Tribe na gagawa ng kanilang mga hakbang laban sa kanya. Pumunta ka, ikalat ang salita na si Huang Xiaolong ay patungo sa Clear Spirit World sa Wanggo clan at sa Guo family ng Sea Tribe. Oo, Young Lord. Tinagtagal, ang Wanggo clan pati na rin ang Guo family ng Sea Tribe ay nakatanggap ng balita tungkol sa pag-alis ni Juan Solan sa Fortune Gate para sa Clear Spirit World. Pagkaalis ni Juan Solan sa Fortune City, nagtungo siya sa 10,000 Elephant Royal City kasama ang maliit na baka, sa halip na magmadali sa Clear Spirit World.
Tihuan Solan ay nagtanong mula sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor tungkol sa natuyong banal na elepante pagkatapos nilang bumalik mula sa Four Mainlands New Disciples Battle. Matapos malaman na siya ang magiging master ng 10,000 Elephant Clan kung mabubuhay niya muli ang nabanggang banal na elepante, nagpasya siyang dalhin ang maliit na baka para tulungan siya sa gawain kahit alam niyang mahirap ito batay sa kanyang kasalukuyang lakas. Tumakbo ang maliit na baka mula sa transmission array ng 10,000 Elephant Royal City kasama si Huan Solan sa likod nito. Habang ang maliit na baka ay gumagamit ng isang ilusyonaryong pamamaraan, walang makapagsasabi sa kanyang orihinal na anyo. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Huan Solan tungkol sa isang taong kumikilala kay Xiao Nioo sa kanya. Paano ito? Tanong ni Huan Solan sa maliit na baka nang huminto sila sa harap ng nabanggang banal na elepante. Ngunit hindi siya sinagot ng maliit na baka. Sa halip, naglakad siya ng 2 bilog sa paligid ng natuyong banal na elepante, habang sulking, hindi ko inaasahan na makikita ko ang inapo ng lalaking iyon na si Wan Xiang dito. Wan Xiang. Nalilitong tanong ni Huan Solan, ang 10,000 hari ng elepante. Pamilyar ba ang maliit na baka sa 10,000 Elephant King? Tumango ang maliit na baka, ang parehong 10,000 haring elepante na binanggit ninyong lahat. Ang nabangges na banal na elepante na ito ay may linya ng dugo ng 10,000 Elephant King, ngunit ang kadalisayan ng dugo ay hindi masyadong mataas, marahil isang ikatlo o ika-4 na henerasyong inapo ng lalaking iyon. Kung gayon, ang dugo ba ng 10,000 Elephant King ang tanging paraan para buhayin ang natuyong banal na elepante na ito? Nag-aalalang tanong ni Huan Solan. Umiling ang maliit na baka, hindi naman, kahit na ang dugo ng kanyang ikalawa o ikatlong henerasyon ay gagana rin. Si Huan Solan ay parang impes na lobo habang siya'y naghungol sa loob-loob, hindi ba't ganoon din? Saan niya hahanapin ang dugo ng ikalawa o ikatlong henerasyon ng mga inapo ng 10,000 Elephant King? Pero hindi mo kailangan ng dugo ng inapo ng matandang lalaking iyon Ang maliit na baka ay biglang bumaba ng isang pangungusap. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1259. Ang enigmatic yang Thistle. Nagningning ang mga mata ni Huan Solan habang gulat na napabulalas, maaaring mabuhay muli ang nabanggas na banal na elepante na ito nang walang dugo ng 10,000 Elephant King. Umakyat ang dugo niya at medyo namula ang mukha dahil sa excitement. May alam ba ang maliit na baka ng alternatibong paraan para buhayin ang natuyong banal na elepante na ito? Tumango ang maliit na baka, ayon sa alam ko, kayang buhayin ng iyong Grand Mist Parasitic Medium ang nabanggang banal na elepante na ito. Sandali namang natulala si Huan Solan. Hindi siya makapaniwala na sinundan ng hindi mapigil na saya sa kanyang puso. Ang kanyang Grand Mist Parasitic Medium ay maaaring aktwal na buhayin ang natuyong banal na elepante na ito. Nangangahulugan ba iyon na kaya niyang sakupin ang 10,000 Elephant Clan? Gayunpaman, ang sumunod na pangungusap ng munting baka ay parang isang balde na puno ng malamig na tubig na ibinuhos sa kagalakan ni Huan Solan, ngunit ang Grand Mist Parasitic Medium Cultivation ay kailangang umabot sa ikalawang yugto kung kailan magagawa mong palamigan ang Grand Mist Worm. Tanging ang iyong Grand Mist Worm na condensed mula sa iyong God Force ang maaaring tumago sa suso ng bato. Namatay ang excitement ni Huan Solan na parang 1,000 talampakan na libreng pagkahulog. Gustong-gusto niyang bigyan ng sipa ang munting baka dahil sa pagpapasaya nito sa wala. Sa kasalukuyan, ang kanyang Grand Mist Parasitic Medium ay nasa tuktok lamang ng kalagitnaan ng unang yugto. Gaano katagal bago siya makapasok sa ikalawang yugto? Hindi nagtagal si Huan Solan kaysa sa kinakailangan sa 10,000 Elephant Royal City. Dinala niya ang maliit na baka patungo sa Blood Sea pagkatapos umalis sa plaza, habang pinaplano niyang galugarin ang seabed ng Blood Sea pati na rin ang lumulutang na 10,000 Elephant Mountain kasama niya. Nagulat ang maliit na baka nang makita niya ang umaalog na tubig na kulay dugo ng Blood Sea, at naramdaman ang init na nagmumula sa ibabaw ng dagat na nagbubuga ng kakaibang mabangong usok.
Gayunpaman, mas nalilito siya sa mga resulta ng paggalugad sa ilalim ng dagat dahil wala silang mahanap maliban sa mga guho ng isang lungsod. Sa tubig sa itaas ng mga guho ng lungsod, ang mga kilay ng maliit na baka ay nakakunot ng mahigpit. Ang mga guho ng lungsod na ito ay malamang na mga labi ng isang sinaunang sekta. Bukod dito, napansin din ng maliit na baka na ang maputlang-puting pader ng mga guho ng lungsod ang pinagmumula ng kakaibang halimuyak na iyon, ngunit hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Napansin din ni Juan Solan ang parehong problema, ngunit anuman ang kanyang mga pamamaraan, hindi niya mahanap ang pinagmula ng kakaibang halimuyak. Kung mahahanap nila ang pinanggalingan, malamang na malutas nila ang misteryo ng halimuyak ng Blood Sea. Ang isa pang bagay ay ang kulay ng Blood Sea, malamang na nauugnay ito sa kakaibang halimuyak na iyon. Walang kaugnayan. Pinabulaanan ng maliit na baka ang teorya ni Juan Solan at idinagdag, ngunit ang dagat ng dugo na ito ay nagpapaalala sa akin ng dagat ng dugo ng impyerno. Dagat ng dugo ng impyerno. Tanong ni Juan Solan. Tumango ang maliit na baka, ang Hell's Azure World ay mayroon ding Blood Sea na walang hangganan. Ang Bloodgorfin tribe ay dumarami doon. Ang Blood Sea na ito ay nagbibigay sa akin ng katulad na pakiramdam sa Hell's Blood Sea, ngunit ang espiritual na enerhiya dito ay ilang beses na mas masahol pa kaysa sa dagat ng dugo ng impyerno. Dagat ng dugo ng Azure ng impyerno. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Juan Solan at nagtanong siya, kung gayon, maaaring ang isang Bloodgorfin master ay maaaring bumagsak dito, at ang kanyang dugo ay nabuo ang dugong dagat na ito. Natigilan ng maliit na baka sa naisip ni Juan Solan, at mukhang seryoso siya habang sumagot, posible ito. Nag-explore pa silang dalawa, pero wala pa ring resulta. Kaya naman bumalik sila sa ibabaw ng Blood Sea mula sa seabed nito, at tumungo patungo sa 10,000 Elephant Mountain. Nang marating nila ang 10,000 Elephant Mountain pagkaraan ng ilang araw, ang maliit na baka ay napuno ng pagtataka habang siya ay sumisigaw, paano ito dito? Sa pagmamasid sa mga ekspresyon ng maliit na baka, nahulaan ni Juan Solan na may alam siya tungkol sa 10,000 bundok ng elepante. Gaya ng inaasahan niya, ilang sandali pa, nagsalita ang maliit na baka, ang 10,000 bundok ng elepante na ito ay isang banal na artifact, at ito ay personal na ginawa ng lalaking iyon na si Juan Siang. Nabigla si Juan Solan, isang banal na artifact na ginawa mismo ng 10,000 Elephant King. Narinig na ni Juan Solan mula sa maliit na baka na ang 10,000 Elephant King ay isa sa Demon World's 4 Kings. Sa madaling salita, isa siya sa 4 na pinakamalakas na pag-iral sa Demon World. Anong Great Divine Artifact ang personal niyang napi? Kahit na ang banal na artifact na ito ay peke sa kanyang mga unang araw, ngunit ito ay tiyak na makapangyarihan. May nilalagnat na liwanag sa mga mata ni Juan Solan habang iniisip ito. Ngunit may naglagay dito sa 10,000 bundok ng elepante, nang mapansin ang ekspresyon ni Juan Solan, nagpatuloy ang maliit na baka, hindi pa banggitin ang 10,000 bundok ng elepante na ito ay mayroon ng Panginoon, kaya't hindi mo na ito mapadalisay. Nadama ni Juan Solan ang mga alon ng pagkabigo na tumatama sa kanyang puso. May master. Ang taong nagmamayari nitong 10,000 Elephant Mountain ay buhay pa. Nangangahulugan ba iyon na ang Panginoon nitong 10,000 bundok ng elepante ay ang 10,000 hari ng elepante? Pagkatapos ng lahat, ang natuyong banal na elepante ay ang 10,000 Elephant King's descendant, samantalang itong 10,000 Elephant Mountain ay isang divine artifact na pino ng 10,000 Elephant King. Ito ay masyadong nagkataon. Si Juan Solan at ang maliit na baka ay nakarating sa tuktok ng 10,000 Elephant Mountain. Parehong nakatayo sa harap ng battle stage na ginamit noong Four Mainlands New Disciples Battle. Itong 10,000 Elephant Stage ay isa ring divine artifact na ginawa ni Juan Siang. Nakilala ng maliit na baka ang yugto ng labanan sa isang sulyap pagkatapos ay tumingin siya kay Juan Solan at sinabi, katulad nitong 10,000 bundok ng elepante, ang yugtong ito ay mayroon ding may-ari. Kahit na inaasahan ni Juan Solan na ito ay isang posibilidad, hindi niya maiwasang mabaygo.
At dahil sa kanyang pagkabigo, nawala ang kanyang interes sa pagbisita sa Golden Wheel City, kaya umalis silang dalawa sa bundok. Tirichet Asterisk S. Makalipas ang 3 buwan. Dalawang figure ang mabilis na lumilipad sa malawak na espasyo. Ang dalawang figurang ito ay walang iba kundi si Juan Solan at ang munting baka. Kinailangan muna nilang maabot ang Void Sky World para gamitin ang transmission array ng Void Sky World para makalipat sa Clear Spirit World. 3 taon na ang nakalilipas, aabutin si Juan Solan ng mahigit 1 taon ng paglipad upang marating ang Void Sky World. Ngunit sa pagsulong ng kanyang paglilinang, ngayon ay kailangan na lamang niya ng halos 4 na buwan upang maabot ang Void Sky World mula sa Vientiane World. Sa totoo lang, ginamit sana ni Juan Solan si Exili para paliparin sila. Gayunpaman, nagawa ni Juan Solan na sumipsip ng puwersa ng astral sa kalawakan para sa pagpapalamig ng kanyang katawan at kaluluwa habang lumilipad sa malawak na espasyo. Isa rin itong paraan ng pagsasanay para sa kanya, sa makatuwid, hindi niya ginamit si Exili dahil hindi ito pangangailangan. Isang araw, si Juan Solan at ang munting baka ay bumaba sa isang planeta. Nagplano silang magpahinga doon para sa gabi at magpatuloy patungo sa Void Sky World kinabukasan. Ito ay isang maliit na planeta na may sukat na 3 hanggang 4 na Green Cloud Islands. Ang mga tigang na burol, tuyong damo, at mga kaparangan lamang ang nakikita nila sa lahat ng 4 na direksyon. Ang pinakamaikli sa mga damong ito ay may taas pa ring 12 metro, at ang mas matataas ay tumaas ng 30 hanggang 40 metro ang taas. Kung tatubo ang mga damong ito sa Earth, mauri sila bilang mga higanting damo. Lumipad si Juan Solan sa isang kaparangan sa likod ng maliit na baka habang naghahanap sila ng mapagpahingahan, at bigla na lang nakarinig sila ng tunog ng sipol ng hangin na nagmumula sa kanilang harapan. Sa isang mabilis na space concealment, pareho silang nawala sa isang space pocket. Makalipas ang ilang minuto, nakita nila ang 5 binata na nakasuot ng gintong brocade na damit na lumilipad patungo sa kanila. Ang grupong ito ng paglilinang ng mga disipulo ay nasa pagitan ng kalagitnaan at huling bahagi ng ika-7 orden ng sinaunang Diyos Realm. Nakita ni Juan Solan na lahat sila ay nababalisa at nagmamadaling makarating sa isang lugar. Pagkaalis ng grupo ng mga alagad, muling lumitaw si Juan Solan at ang maliit na baka sa ibabaw ng kaparangan. Sundan mo sila, sabi ni Juan Solan habang pinagmamasdan ang pag-alis ng grupo ng mga disipulo. Habang ang mga disipulo ay lumilipad sa lampas ni Juan Solan, narinig niya ang isa sa kanila na bumulong ng mga salitang enigmatic yang Tissel. Ito ay lubhang nakapukaw ng interes ni Juan Solan. Kahit na lumipas ang napakaraming taon, ang Heart Devil Blood Curse ay nananatili pa rin sa katawan ni Yao Chi dahil hindi nila mahanap ang dalawang natitirang Chaos Spiritual Herb, ang enigmatic yang Tissel at Deep Sea Crystal. Si Juan Solan at ang maliit na baka ay nakabuntot sa grupo ng mga disipulo, at pagkatapos ng 3 oras na paglipad, nakarating sila sa isang bulubundukin na nagninangas na pula. Dinilaan ng mga heatwave ang kanilang balat, sa sandaling pumasok sila sa bulubundukin. Ang grupo ng mga disipulo ay naghanap sa ilang kabundukan hanggang sa makarating sila sa isang maluwang na lambak, kung saan maririnig ni Juan Solan at ng maliit na baka ang mga ingay ng labanan. Tumingin si Juan Solan sa pinanggalingan ng labanan at nakita ang ilang tao sa matinding labanan. Ang isang gilid ay nakasuot ng kaparehong gininto ang damit na brocade gaya ng mga alagad na kanilang nakabuntot, samantalang ang kabilang panig ay nakasuot ng dilaw na damit na may kapansin-pansing sa gisag ng isang makamandag na alakdan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1260. Ang Golden Phoenix Pavilion. Sa larangan ng digmaan, nagniningning ang labis na kaligayahan sa mga mata ng mga alagad na nakasuot ng gintong damit dahil nakita nilang dumating ang kanilang mga kasama upang tulungan sila sa labanan. Junior Brother Chen. Senior Kuya Liang. Agad na sumugod sa labanan ang 5 alagad na kararating lang. Pagpasok pa lang nila sa laban, pantay-pantay ang laban at agad na nabago ang momentum nito.
Hindi nagtagal, ang mga alagad na nakasuot ng dilaw na damit na may laso na sagisag ng alakdan ay dahado. Kung ang mga disipulong nakasuot ng dilaw na damit ay patuloy na nahuhulog sa ilalim ng hangin, sila ay matatalo sa loob ng wala pang isang oras. Ngunit ang atensyon ni Juan Solan ay nasa maliit na pulang-pula na tisel na tumutubo mula sa pader ng bangin na hindi kalayuan sa labanan. Ang maliit na tisel na iyon ay ganap na pulang-pula na may mahinang apoy na sumasayaw sa ibabaw nito. Isang hindi pangkaraniwang hugis na nagninangas na pulang prutas ang tumubo sa tuktok ng tisel. Ang enigmatic yang tisel. Hindi maitago ni Juan Solan ang saya sa kanyang mukha habang nakatitig sa pulang tisel. Maliwanag, ang labanan sa harap niya ay dahil sa enigmatic yang tisel na ito. Si Juan Solan ay naghahanap ng enigmatic yang tisel sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap niya ito patungo sa Void Sky World. Gayunpaman, tulad ng inihanda ni Juan Solan ang kanyang sarili upang kunin ang enigmatic yang tisel, isang malakas na tunog ng sipol ng hangin ang umalingaw-ngaw sa lambak. Sa sumunod na sandali, isang matapang na binata na nakasuot ng tinte itim na balabal ang lumitaw sa lambak. Ang binatang ito ay nakasuot ng tinte itim na baluti na may natatanging gintong phoenix na emblem. Bahagyang namutla ang dalawang magkalaban nang makita ang kasuotan ng binata. Ang Golden Phoenix Pavilion. Ang isa sa mga gilid ay lumabo. Ang binata ay ganap na hindi pinansin ng mga taong ito dahil ang kanyang tingin ay nakatuon sa enigmatic yang tisel. Tumawa siya ng malakas, masayang bumubulalas sa sarili, haha, ito talaga ang enigmatic yang tisel na hinahanap ko ng mataas at mababa sa ilang milenyo. Tinong mag-aakalang makikita ko siya dito. Dahil doon, inabot ng kanyang kamay ang enigmatic yang tisel. Senior, ang enigmatic yang tisel na ito ay unang natuklasan ng ating Poisonous Scorpion sect. Ang isang dilaw na nakasuot na disipulo ay sumigaw ng balisang. Sana ay isaalang-alang ni Senior ang magandang relasyon sa pagitan ng Poisonous Scorpion sect at ng Golden Phoenix Pavilion, at mabait na tulungan kami. Hanggat makukuha natin ang enigmatic yang tisel, lubos nating pasasalamatan si Senior. Sarcastic na tawa ng binata, tulungan mo. Ang iyong Poisonous Scorpion sect ay walang iba kundi isang alipin ng ating Golden Phoenix sect. Sa makatuwid, ang iyong sekta ay hindi gaanong mahalaga at hindi karapat-dapat na magkaroon ng magandang relasyon sa ating Golden Phoenix sect. Habang sinasabi niya ito, iniunat niya ang kanyang palad upang kunin ang enigmatic yang tisel. Inangaan ng binata ang enigmatic yang tisel sa kanyang kamay. Habang tinitignan niya ito ay mas lalo siyang nakaramdam ng saya. Pagkaraan ng ilang sandali, maingat niyang inilagay ang pulang tisel sa kanyang special na singsing. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Ang binata pagkatapos ay lumingon at tinanong ang Poisonous Scorpion sect at mga disipulo ng Golden Lightning Cult. Pumuti ang mukha ng mga disipulo ng Poisonous Scorpion sect at Golden Lightning Cult nang hindi nila namamalaya na umatras sa takot. Senior, ikaw. Sumikip ang mga mukha ng mga disipulo ng Poisonous Scorpion sect na may hindi maipaliwanag na galit sa kanilang mga mata habang nakatitig sila sa binata. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na gugustuhin ng binatang ito na patayin silang lahat. Dahil ang iyong Poisonous Scorpion sect ay alipin ng ating Golden Phoenix Pavilion, iiwan kong buo ang iyong mga bangkay. Nagsalita ang binata na parang hindi niya nakita ang galit sa mga mata ng mga disipulo ng Poisonous Scorpion sect at dahan-dahang binunot ang kanyang mahabang espada. Ang mahabang espada ay kasing itim din ng tinta, at sa ilalim ng sikat ng araw, halos hindi ito sumasalamin sa sinag ng liwanag. Tila ang lahat ng bakas ng liwanag ay nawala sa kalapitan ng itim na espada. Ang binata ay naglaslas gamit ang itim na espada at ilang sinag ng mga sword light ang bumaril patungo sa mga disipulo ng Poisonous Scorpion sect. Sa isang kisap mata, lahat sila ay tahimik na bumagsak sa lupa at hindi na gumagalaw. Lahat sila ay patay. Sa isang galaw, ang binata ay nakapatay ng 4 na mid-7th at late 7th Order Ancient God Realm Poisonous Scorpion sect na disipulo. Nagulat si Juan Solan, ngunit hindi ito dahil sa lakas ng binata, kundi dahil sa husay niya sa espada.
Para bang ang husay ng espada ng binata ay umabot sa isa gamit ang espada. Na agad na umatake ayon sa kanyang mga iniisip, halos parang bahagi ito ng kanyang kalikasan sa kanyang sarili. Ang bilis nito ay napakabilis kaya nahuli na lamang ni Juan Solan ang kanyang after image. Ang mga disipulo ng Golden Lightning Cult ay nakamamatay na mapatla matapos mapanood ang mga disipulo ng Poisonous Scorpion Sect na pinatay sa isang kisap mata. Lahat sila ay tumalikod para tumakas sa takot. Gayunpaman, ang kanilang mga paa ay halos hindi umalis sa lupa dahil sila ay nahulog sa lupa sa mga piraso. Ang kanilang mga limbs at torso ay nagkasama-sama sa napakagulo na paraan na imposibleng makilala ang mga may-ari ng mga braso at binti na ito. Malamig at walang emosyon ang binata habang naglalakad patungo sa tumpok ng mga nagkahiwa-hiwalay na katawan at kinukuha ang kanilang special rings. May kontentong ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan ang laman ng mga ito. Ang mga taong ito ay parehong Poisonous Scorpion Sect at mga pangunahing disipulo ng Golden Lightning Cult. Sa makatuwid, natural na may ilang magagandang bagay sa loob ng kanilang special rings. Aalis na sana ang binata sa lambak, biglang humigpit ang mukha nito habang hawak ang itim na espada. Ito ay dahil nakita niya ang isang itim na buhok na binata na nakatayo sa kanyang landas. Kailan dumating ang itim na buhok na binata sa lambak na ito? Hindi niya talaga napansin. Ngunit nang tingnan niyang mabuti ang mukha ng itim na buhok na binata, nagulat siya. Pansamantala niyang tinanong, "Ikaw ba si Juan Solan?" Nagulat si Juan Solan nang mapagtanto niya mula sa tono ng batang ito na kilala niya kung sino si Juan Solan. Ginawa ni Juan Solan ang kanyang takdang aralin sa Void Sky World at Clear Spirit World's forces bago umalis sa Clear Spirit World, kaya alam niya na ang Golden Phoenix Pavilion ay isa sa mga kilalang puwersa ng Void Sky World. Pero paano siya nakilala ng binatang ito dahil galing siya sa Golden Phoenix Pavilion? Si Juan Solan ay hindi masyadong walang muwang na isipin na ang kanyang reputasyon ay umabot hanggang sa Void Sky World. Hindi ko talaga akalain na makakasama kita dito. Sabi ng binata at bigla siyang ngumisi, ito ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa. Nag-iba ang kanyang tingin habang nakatitig sa mata ni Juan Solan na may uhaw sa dugo na umiikot sa kanyang mga mata. Ito ay katulad ng tingin ng isang mangangaso na nakikita ang kanyang biktima. Nakakaiba ka, hindi ba? Para malaman ko kung sino ka. Tama ka. Sagot ni Juan Solan na curious talaga. Mas naguguluhan siya sa pagpatay sa mga mata ng binata. Nagkataon bang nagkaroon siya ng mga nakaraang sama ng loob sa lalaking ito? Ang pangalan ko ay Kaoleng. Nagpakilala ang binata. Ilang daang taon na ang nakalilipas, iniligtas ni Kuya Wang Wei ang aming buhay, at maging ang aming mga pangalan ay ibinigay niya. Wang Wei. Naningkit ang mga mata ni Juan Solan. Kaya, si Wang Wei iyon. Nang malaman ni Wang Wei na si Juan Solan ay patungo sa Clear Spirit World, alam niyang tiyak na dadaan si Juan Solan sa Void Sky World. Kaya, ipinadala ni Wang Wei si Kaoleng upang tambangan siya malapit sa Void Sky World. Para bang patayin siya. Mukhang hindi makaupo sina Wang Wei, Zhu Feng, at iba pa sa huli. Humisi si Juan Solan sa loob. Sabik na sabik ba silang patayin siya dahil natalo niya si Wang Guzi? Naging banta ba sa kanila ang kanyang talento? So, si Wang Wei pala. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Juan Solan. Juan Solan, oras na para mamatay. Ang malamig na boses ni Kaoleng ay umalingaw-ngaw sa lambak. Isang matalim na liwanag ng espada ang tumawid mula sa malayo sa bilis ng kidlat at umabot sa harap ni Juan Solan sa isang iglap. Ngunit si Juan Solan ay handa. Umislap ang mga blade lights na huminto sa liwanag ng espada ni Kaoleng 3 pulgada mula sa kanyang noo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.